nang iwanan ng sarili nilang mga anak, sina Margaret at Robert, sa isang sira-sirang kubo. Aksidenteng nadiin ni Margaret ang isang mahina at bulok na bahagi ng sahig na kahoy. Ang natuklasan sa ilalim nito ang magdadala ng luha ng pagsisisi sa kanilang mga anak at magbabago sa kanilang mga buhay sa paraang hindi inaasahan ni Numan. Mahigpit na kumapit si Margaret sa braso ni Robert habang huminto ang sasakyan sa harap ng gusaling mas kahawig ng guho kaysa ng anumang tirahan na pwedeng matirhan. 72 taon na siyang nabubuhay sa mundong ito at 48 taon sa mga iyon ay ginugol niyang asawa ni Robert. At ngayon narito sila, may dalalang na 3 lumang maleta at pusong wasak, nakatitig sa isang lumulubhang bahay na gawa sa putik na sa kung anong paraan ay magiging bago nilang tahanan. Tahimik na ibinaba ng trooper ang kanilang mga gamit sa lupa. Tinanggap ang bayad na maingat na binilang ni Margaret isa-isang barya. At saka umalis sa maalikabok na kalsada, nag-iiwan ng ulap ng alikabok sa kanilang likuran. Kaya ito talaga ang lugar na pinili nilang pagdalhan sa atin, Robert, bulong ni Margaret. Nanginginig ang tinig sa galit at lungkot na pilit niyang itinatago sa asawa. Inayos ni Robert ang kanyang sombrero at binuhat ang 2 maleta. Iniwan ang pinakamagaan para sa kanyang asawa. Nanatili siyang tahimik dahil wala ng salitang kayang ilarawan ang mga damdaming gumugulo sa loob niya. 3 anak na inalagaan nila ng buong pagmamahal at sakripisyo. Ngunit sa oras ng pangangailangan, wala man lang ni isa na tumanggap sa kanilang matatandang magulang sa sariling tahanan. Ang kubo ay nakatayo sa gitna ng isang napabayaang lupain. Napapaligiran ng mga damong hanggang baywang ang taas at kinukulong ng kalawangin at sirang alambre na para bang naghahati ng lupa sa halip na nagpoprotekta. Ang mga pader na putik ay puno ng bitak na wari mga lumang sugat. Ang bubong na may takip na dayami ay butas-butas, kita ang madilim na kalangitan. Ang pintuan ay nakakabit na lang sa isang bisagra, kumakampay sa hangin na parang malungkot na pamamaalam sa sinumang lalapit. Buti na lang at may bubong pa rin, mahinang sabi ni Robert, tila para sa sarili kaysa sa asawang nasa tabi niya. Tumango si Margaret, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, sumisigaw siya sa sakit. Paanong humantong sa ganito ang kanilang buhay? Paano nagawa ng mga anak na inaruga niya sa kanyang mga bisig, pinakain tuwing nagugutom at sinuotan ng mga damit na siya mismo ang nagtahi, ang tratuhin silang ganito kalupit? 14 na araw bago ang tagpong ito, dumating ang isang opisyal ng korte sa pintuan ng bahay na tinirhan nila sa loob ng mahigit 20 taon. Ang mismong bahay na tinayo ni Robert gamit ang sarili niyang mga kamay, bawat ladrilyo ay pinatong niya ng may pagmamahal. Ang tahanang doon nila pinalaki ang 3 anak, doon nila niyakap ang kanilang mga apo at inakalang doon nila gugugulin ang nalalabi nilang mga taon sa katahimikan. Geng si Margaret G. Robert, narito po ako upang ihatid ang kautusang paalisin kayo. Walang puwang para sa paliwanag ang legal na dokumentong iyon. Kukumpiskahin ang kanilang mahal na bahay upang bayaran ng mga utang na hindi nila alam na mayroon pala. Si Daniel, ang panganay nilang anak, ang lihim na ginamit ang bahay bilang kolateral sa isang malaking utang nang hindi man lang sila sinabihan. Nang bumagsak ang negosyo niya, agad na inilagay sa subasta ang bahay. Dad, Mom, hindi ko inakalang hahantong sa ganito, paliwanag niya nang tawagan nila siya sa gitna ng kagipitan. Pero alam niyo naman kung paano ang mga ganitong sitwasyon, di ba? Masikip ang bahay ko at ang mga bata sobra ang ingay. Hindi kayanin ni Jessica na alagaan kayong 2 ng sabay. Si Steven, ang pangalawa, ay diretsahan at walang paligoy. Makinig kayo, Dad. Sasabihin ko ito ng derechahan, sapat na ang hirap na pinagdaraanan namin ngayon. Hindi namin kakayanin pang tanggapin kayo rito, sana naiintindihan nyo.
At si Caroline naman, ang bunso nilang anak, ang batang babae na baka nasobrahan sa layaw at lambing ni Margaret noong lumalaki pa ito. Hindi man lang nag-abalang sumagot sa tawag. Sa halip, ang kanyang asawa ang nagpadala ng mensahe. Sabihin niyo sa kanila na nasa biyahe kami ngayon at kapag nakabalik na kami, saka na lang namin pag-uusapan ang mga bagay na yan. Si Daniel rin ng kalaunan ay nagmungkahi ng solusyon sa problema. Dad, naaalala mo pa ba ang luma nating lupa ni Lolo? Yung maliit na kubo sa malayong probinsya. Nakapangalan pa rin yun sa pamilya natin. Pwede kayong tumira muna doon ni Ma'am pansamantala habang inaayos natin ang lahat. Bahagyang naaalala ni Robert ang sinasabi dahil minsan lang itong nabanggit ng ama niya noon. Hindi niya pa ito nakita kailanman. Mas mabuti nang may matirhan kaysa tuluyang maging palaboy, hindi ba Dad? Ngayon, habang itinutulak niya ang umuungol na pintuan ng kubo, lumantad sa kanila ang malawak na kabukiran ng Brazil, isang matinding paalala kung gaano na sila kalayo sa syudad na dating kanilang tahanan. Ngayon lang lubos na naintindihan ni Margaret ang ibig sabihin ng mga salitang mas mabuti ito kaysa sa lansangan. Ang masangsang na amoy ng agnas at amag ay sumalubong sa ilong niya na parang suntok. Sa loob, lumantad ang kakaunting muebles, balot sa makapal na alikabok na parang hindi na ginagalaw sa loob ng maraming taon. Isang lamesang marupok ang nakatayo sa isang sulok. May kasamang dalawang sirang silya, isang kalan na kinakalawang at isang kama na may kutsyon na punit-punit at halatang ginawang pugad ng mga daga. Ay Panginoon sa kaitaasan, malalim ang buntong hiningang sabi ni Margaret habang inilapag ang kanyang bag sa maruming sahig at tiningnan ang kalunos-lunos na paligid. Ang mga sinag ng araw na dumadaan sa maraming siwang ng bubong ay nagbigay liwanag sa mga sapot ng gagamba sa bawat sulok. Mga kalat na nagkalat sa lupa at mga bakas ng tubig na nag-iwan ng maiitim at nakakatakot na marka sa bumibigay na mga dingding. Robert, paano ba tayo mabubuhay sa ganitong lugar? Hindi sumagot si Robert. Sa halip, dahan-dahan siyang lumibot sa kaisa-isang silid ng kubo. Maingat ang bawat hakbang sa mga sahig na kahoy na umuungol sa bawat bigat ng kanyang paa. Marami sa mga tabla ang lumuluwag na mula sa pagkakabit habang ang iba ay halos bulok na. At sa gitna ng silid ay may isang misteryosong madilim na mantsa na maaaring nagmula sa kung anumang bagay. Lumuhod siya. Hinaplos ng palad ang isa sa mga tabla at napansing ito'y sobrang lambot na dahil sa matagal na pagkabasa. Gagawin ko ang lahat ng kaya kong ayusin, aniya habang inaalis ang kanyang jacket at itinaas ang manggas lampasiko. Kahit papaano, masisikap kong pigilan ang ulan na tumulo habang natutulog tayo ngayong gabi. Pinanood siya ni Margaret at may masakit na paghigpit sa kanyang dibdib. Sa buong buhay nilang mag-asawa, palaging pinatunayan ni Robert na isa siyang taong malakas at matatag, masipag at kayang ayusin halos anumang bagay gamit lang ang kanyang mga kamay at simpleng gamit. Pero ngayon, inabot na siya ng katandaan, pagod, lupaypay at pasanang bigat ng lahat ng nangyari. Binuksan ni Margaret ang unang maleta at nagsimulang maglabas ng mga damit, desperadong naghahanap ng kahit anong medyo malinis na lugar para paglagyan ng ilan sa mga ito. May ilan pang lumang kalawangin na pako sa pader na pwede niyang pagbitinan ng ilang piraso ng damit. Walang kabinet dito, walang tokador, wala kahit ano na magagamit. Lahat ng gamit na naipon nila sa halos 50 taon ng pagsasama ay ngayon kasya na lamang sa 3 sirang maleta. Habang maingat na inaayos ang mga kumot, may nakita si Margaret sa ilalim ng maleta na nagpahinto sa kanya. Isang litrato iyon ng kanilang 3 anak noong maliliit pa. Si Daniel ay hindi hihigit sa 5 taong gulang. Si Stephen ay mga 3 taon at si Caroline ay sanggol pa lang sa kanyang mga bisig. Lahat ng mukha sa larawan ay masaya,
puno ng ngiti at niyayakap ang kanilang mga magulang sa harap ng maliit na tirahan na tinuluyan nila bago pa sila makabili ng sarili nilang bahay. Noon, halos wala silang pag-aari, pero buo ang kanilang kaligayahan. Hindi nagreklamo ang mga bata kahit araw-araw pareho ang pagkain, kahit butas-butas ang sapatos, kahit tambak sa tagpi ang kanilang mga damit. Sila ay isang tunay at mapagmahal na pamilya. Nasaan nga ba tayo nagkamali, Robert? Tanong ni Margaret habang mahigpit na hawak ang litratong nanginginig sa kanyang mga kamay. Ibinigay natin ang lahat para sa kanila. Lahat. Isinakripisyo natin ang sarili natin para mabigyan sila ng magandang edukasyon, para matupad ang gusto nila. At ito ang ibinalik nila sa atin. Huminto si Robert sa pagtingin sa mga sirang tabla at lumapit sa kanyang asawa. Pinagmasdan niya ang mga luha na dumadaloy sa mukha nitong pinatanda ng panahon. Napansin niya ang mga kamay nitong kulubot na parang yakap sa pinakamahalagang kayamanan sa mundo. At marahil, ganoon na nga. Baka ang larawang iyon nakupas na ang tanging ebidensya na lang ng pamilyang inakala nilang sa kanila. Wala tayong pagkakamali, Margaret, mahinahong sabi ni Robert habang tumatayo at lumalapit sa kanya. Ang ginawa natin ay minahal sila ng buo at walang kondisyon, at ang magmahal ay hindi kailanman pagkakamali. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang asawa. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito sa mga hikbing pilit nitong pinipigilan. Ang mga pagkakamali ay nasa kanila at sa mga pinili nilang gawin. At tandaan mo ito, darating ang araw na kakainin sila ng sarili nilang pagsisisi. Ipinatong ni Margaret ang ulo niya sa dibdib ni Robert, nakikinig sa tibok ng puso nitong mabagal ngunit matatag. Isang tunog na kahit paano ay nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Pero paano kung hindi natin kayanin ang mabuhay sa lugar na ito, Robert? Paano kung isa sa atin ay magkasakit ng malubha? Sino ang mag-aalaga sa atin? Makakahanap tayo ng paraan, tugon niya. Banayad na hinahaplos ang kanyang buhok na kulay pilak. Sa lahat ng pinagdaanan natin, palagi tayong nakatawid. Hindi tayo susuko ngayon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, takot din ang bumabalot sa kanya. Takot na baka hindi niya kayang ayusin ang kubong ito para maging tirahan. Takot na baka malugmok si Margaret sa matinding kalungkutan na hindi na siya makabangon. Takot na baka dito rin siya bawian ng hininga sa lugar na kinalimutan ng mundo, nang hindi man lang muling nakita ang mga mukha ng kanyang mga anak. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa abot tanaw, sabay nilang tinikman ang una nilang hapunan sa bagong tahanan. Simpleng tinapay na maingat na isinilid ni Margaret sa kanyang bag. Tubig na hirap na hinukay ni Robert mula sa lumang balon sa likod ng bahay. Kinain nila ang payak na hapunan sa katahimikan, nakaupo sa dalawang marupok na silya habang pinakikinggan ang tunog ng papalapit na gabi, ang kuliglig, ang huni ng hangin sa mga sanga. At paminsan-minsan, isang kakaibang tunog mula sa ilalim ng mga tabla ng sahig. Narinig mo ba yon? Biglang tanong ni Margaret, tumigil sa pagnguya at itinuon ang pansin sa kakaibang tunog. Ang alin? Yung tunog sa ilalim, para bang may gumagalaw sa ilalim ng bahay. Pinakinggang mabuti ni Robert ang ilalim ng kanilang kinatatayuan. Totoo nga, may mahinang tunog mula roon. Parang may kung anong gumagalaw sa ilalim ng sahig na kahoy. Siguro daga lang yan na gumagala, sagot niya, na tila walang gaanong pakialam. Pero sa totoo lang, ni siya ay hindi sigurado. Tumayo si Margaret at lumapit sa gitna ng silid kung saan naroon ang tila pinagmumulan ng tunog. Nang itapak niya ang paa sa isang partikular na tabla, agad niyang naramdaman ang paggalaw nito pababa ng masyado para sa normal. Robert, halika rito agad. May kakaiba sa bahaging to ng sahig. Lumapit si Robert at pinatungan din ng bigat ang parehong lugar. Umungol ang tabla sa ilalim at lumubog ng ilang pulgada. Para bang may hungkag na espasyo sa ilalim. May kung ano talaga sa ilalim natin,
Bulong niya habang lumuhod at sinuri ang tabla gamit ang kanyang mga daliri. Mukhang may bukas na puwang sa ilalim nito. Naramdaman ni Margaret ang malamig at hindi maipaliwanag na kilabot sa kanyang tiyan. Bukas na puwang? Anong klasing puwang ang ibig mong sabihin? Kinuha ni Robert ang isa sa mga kasangkapang isinama niya sa kanilang mga gamit at sinimulan ang pagtanggal sa kahina-hinalang tabla. Madali lang itong mahugot dahil bulok na ang kahoy at halos hindi na nakakapit. Sa sandaling naiangat niya ang unang tabla, isang malamig na hangin ang sumingaw mula sa siwang at nagdala ng kakaibang amoy. Hindi ito amoy amag o daga, isa itong sinaunang amoy, galing sa kung anong bagay na matagal nang nakakulong at hindi nagagalaw. Santo Diyos! Bulong ni Margaret habang lumuhod sa tabi ng kanyang asawa at sumilip sa madilim na butas na biglang lumitaw sa sahig. May kung ano talaga sa ilalim niyan. Kinuha ni Robert ang kanyang dalang flashlight at itinutok ang liwanag pababa sa kadiliman. Ang kanilang nakita ay nagpatahimik sa kanila ng ilang sandali, hindi makapagsalita sa pagkabigla. Hindi ito basta-bastang butas sa lupa. Mukhang isa itong sinadyang hukay na inukit sa ilalim ng bahay at pinatibay ng mga batong maayos na nakaayos sa gilid, na para bang may nagplano at nagtayo nito ng maingat. At sa pinakailalim ng tagong silid na iyon, nakapatong ang isang kahon na gawa sa lumang kahoy, balot ng makapal na alikabok ngunit malinaw na natatanaw. Robert? Mahinang bulong ni Margaret, halos hindi marinig ang kanyang tinig sa takot. Ano bang tinitingnan natin? Inayos ni Robert ang anggulo ng ilaw para mas malinawan pa ang itsura sa ilalim. Ang kahon ay mukhang napakatanda, halatang inabutan na ng maraming dekada. Nakabalot ito sa telang marahil ay dating puting-puti, ngunit ngayon naninilaw na sa katagalan. May ilang bagay sa paligid nito, pero mahirap tukuyin kung ano ang mga iyon sa limitadong liwanag. Parang sinadya talagang itago ito ng kung sino man, mahinang sabi ni Robert. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi na niya maalalang kailan siya huling kinabahan ng ganito. At matagal na tong nangyari. Tiningnan ni Margaret ang asawa, saka muling tumingin sa madilim na siwang bago ibinalik ang tingin sa kanya. Sa tingin mo ba, posible bang may kinalaman ito sa lolo mo? Hindi agad sumagot si Robert. Ilang tibok ng puso ang lumipas habang iniisip niya ang maaring ibig sabihin ng tanong ni Margaret. Ang kanyang lolo, ang dating may-ari ng lupang ito, maraming dekada na ang nakalipas. Isang misteryosong tao na pumanaw noong si Robert ay nasa 20 gulang pa lamang. Iniwan nito ang maraming kwento, mga alamat na paulit-ulit na kinuwento sa pamilya, tungkol sa mga bagay na itinagong parang kayamanan, tungkol sa mga sikreto na isinama niya sa kanyang libingan. Posible, sagot niya ng dahan-dahan puno ng pag-iisip, napakalaking posibilidad niyan. At sa mismong sandaling iyon, habang magkasabay nilang tinitingnan ang tagong silid na aksidente nilang nadiskubre, nakaramdam sina Margaret at Robert ng isang damdamin na matagal nang nawala sa kanilang buhay nitong mga nagdaang linggo. Isang maliit ngunit malinaw na alab ng pag-asa ang muling sumiklab sa loob nila. Maaaring ang lumang kubong ito na tila nakalimutan na ng panahon kung saan itinapon sila ng sarili nilang mga anak na walang puso ay may mas maraming lihim kaysa sa inaakala nilang posible. Maaaring ang sansinukob ay may iniingatang regalo para sa kanila, isang bagay na hindi nila inaasahan. Humangin sa gabi at nagpaanod sa pintuang sira na nakasabit sa iisang bisagra habang sa labas ay tuluyang bumalot ang dilim sa buong paligid.
Dumating ang gabi, dala ang isang tahimik na pangako na ang susunod na araw ay magdadala ng mga karanasang hindi kailanman nararanasan sa matagal na nilang pagsasama. Hindi nakatulog si Margaret kahit saglit noong unang gabi sa kubo. Nakahiga siya sa lumang kutsyon na kahit papaano'y nalinisan nila. Nakikinig sa hirap ng paghinga ni Robert habang natutulog ito sa tabi niya, habang ang kanyang isipan ay walang tigil sa pag-ikot. Ayaw siyang lubayan ng alaala ng kahong-kahoy na nakatago sa ilalim ng sahig. Anong mga lihim kaya ang laman nito? Bakit kailangang itago ang isang bagay sa ganoong lugar? At bakit nga ba sa dinami-rami ng posibleng tirahan, dito sila dinala ng kanilang mga anak? Sa unang sinag ng araw na sumuot sa mga siwang ng sirang bubong, bumangon na agad siya. Abala na siya sa pagpapaapoy ng kalan para makapag-init ng tubig para sa kape nila. Nagising si Robert sa mga tunog ng kanyang pagkilos, at ang una nitong ginawa pagdilat ng mata ay tumingin sa siwang na natuklasan nila noong gabi. Nakasandal pa rin sa dingding ang mga inalis na tabla. Bahagyang tinatakpan ang bukas na butas, ngunit sapat upang makita na totoo ang kanilang nakita. Hindi ito panaginip na bunga lang ng pagod. "Magandang umaga, mahal ko," masiglang bati ni Margaret habang iniaabot ang kape sa isang tasa na hindi magkaterno na nakuha niya mula sa sirang kabinet. "Nakapagpahinga ka ba kahit paano?" "Paanong makakapagpahinga ako ng maayos kung alam kong may nakatagong kayamanan mismo sa ilalim ng tinutulugan natin?" Sagot niya, at sa wakas, ngumiti si Robert, ang unang ngiti na nakita ni Margaret sa kanya sa napakahabang panahon. Ito ang unang pagkakataong ngumiti si Robert mula nang mawala sa kanila ang kanilang tahanan. "Kayamanan?" Natatawang sagot ni Margaret, bagamat may halong kaba ang kanyang tinig. "Robert, hindi pa natin alam kung ano talaga yon. Baka naman puro basura lang yang laman yan." "Tama ka, posibleng ang ganun lang." Sandaling tumigil si Robert habang tumatayo at lumalapit sa tagong siwang. "Pero pwede rin namang kabaligtaran. Paano kung may mahalagang bagay talaga sa ilalim? Isang bagay na sinadya ng lolo kong itago?" Punuang muli ni Margaret ang sariling tasa ng kape at lumapit sa asawa, tumayo sa gilid ng tagong silid. Sa liwanag ng araw, mas kapansin-pansin ang kabuuan ng lugar kaysa noong gabi. Kitang-kita ngayon ang maingat at sinadyang pagkakayari ng tagong espasyo. Ang bawat batong ginamit sa mga pader ay maayos na pinagtagpi. Makinis ang sahig ng silid, para bang isang maliit na bodega o taguan ng alak. At ang lumang kahon na nasa ilalim ay tila may sarili itong panawagan, hinihikayat silang tuklasin ang laman nito. "Naalala mo ba kung may nabanggit ang tatay mo tungkol sa lolo mo?" tanong ni Margaret habang lumuluhod sa gilid ng siwang. Kinausap ni Robert ang kanyang alaala habang kinakamot ang kanyang paputing balbas, pilit naghahanap ng kahit anong detalye na maaaring may kaugnayan. "Ang natatandaan ko lang, palagi raw sinasabi ni Itay na sobrang misteryoso si Lolo. Kwento niya, dumating daw si Lolo mula sa isang malayong lugar, dala ang pera na hindi maintindihan ng kahit sino kung saan nanggaling. Binili niya ang lupang ito, itinayo ang kubong ito gamit ang sarili niyang kamay, pero bihirang makipag-usap sa mga kapitbahay. Nabuhay ba siyang mag-isa? Hindi naman talaga. Nag-asawa rin siya pero namatay agad ang babae ng bata pa. Mula noon, naging kakaiba na raw ang kilos ni Lolo, tahimik, palaging nagkukulong. Kwento ni Itay, palagi raw siyang nakaupo sa lumang mesa. Sumusulat ng sumusulat, parang may ginagawang plano o isinusulat ang mga lihim. Isang di may iwasang panginginig ang gumapang sa likod ni Margaret. "Anong klaseng mga lihim?" "Hindi ko rin alam ang buong kasagutan dyan. Maaga ring pumanaw ang tatay ko, bata pa ako noon. Hindi niya kailanman ipinaliwanag ng buo ang mga bagay na ito. Ang tanging naikwento lang niya ay naiiba raw si Lolo sa lahat ng lalaki sa lugar na ito.
Taglay daw niya ang isang uri ng karunungan at pangunawa na hindi niya kailaman ibinahagi sa kahit sinong nabubuhay. Muling itinutok ni Robert ang flashlight pababa sa tagong siwang, nililiwanagan ng iba't ibang bagay na nakakalat sa loob. Bukod sa kahong-kahoy, may nakita siyang isang sobre na nanilaw na sa katandaan. May ilan pang bagay na gawa sa metal, bagamat hindi pa niya matukoy ng malinaw kung ano ang mga iyon. At may isa pa na kumikislap sa ilalim ng liwanag, tila gawa sa salamin o maaaring kristal. Margaret, mahina niyang tawag garalgal at mabigat ang tinig sa damdaming hindi niya mapigilan. Naniniwala akong kailangan nating bumaba sa ilalim at tingnan ng maigi ang lahat ng naiwan doon. Bumaba sa butas na iyan, tiningnan ni Margaret ang madilim na siwang na may halatang takot sa mukha. Robert, paano kung may panganib doon sa ibaba? Paano kung may ahas na naninirahan doon? Paano kung ito ang sagot sa lahat ng pinagdaraanan natin ngayon? Putol ni Robert sa kanyang mga salita. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa lakas ng tingin ni Robert, ramdam ni Margaret ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Margaret, pag-isipan mong mabuti, tayo mismo ang pinapunta ng mga anak natin sa lugar na ito, sa mismong lupang ito na pag-aari ng lolo ko. Sa palagay mo ba, aksidente lang lahat ito? Natahimik si Margaret, iniisip ng maingat ang bigat ng sinabi ng kanyang asawa. Totoo nga, masyado nang kakaiba ang lahat para ituring na simpleng pagkakataon. Marami pang ibang lupang pag-aari ng pamilya na alam ni Daniel. Marami pang mas maayos na lugar kung saan pwede sana silang pansamantalang manirahan. Bakit ito pa isang abandonadong kubo sa gitna ng kawalan? Sa tingin mo ba may alam sila na hindi pa natin natutuklasan? Mahina niyang tanong. Tila takot na baka marinig sila ng kanilang mga anak. Nag-alinlangan si Robert bago sumagot. Bumalik ang kanyang isipan sa mga lumang pag-uusap, mga kwentong nabanggit ni Daniel noon tungkol sa mga pamana ng pamilya, mga sabi-sabi tungkol sa mga bagay na iniwan ng lolo nila. Noon ay parang biro lang ang mga ito, mga kwentong walang saysay. Pero ngayon, tila may ibang kahulugan. Sa palagay ko, malapit na nating malaman ang sagot sa mga tanong na, "Yan," sagot niya sa wakas. Pero ang unang hakbang ay alamin kung ano talaga ang laman ng kahon. Lumipas ang halos 2 oras bago tuluyang nakababa si Robert ng ligtas sa ilalim ng siwang. Tinali nila ang isang mahabang lubid sa isa sa mga haligi ng bubong. Sinubukan nila itong buhatin at tiyakin na kaya nito ang bigat niya. At sa dahan-dahang galaw, bumaba siya sa kailaliman. Mas maluwag ang espasyo sa ilalim kaysa sa inaasahan nila. Humigit kumulang 6 na talampakan ang lalim mula ibabaw hanggang sahig, sapat para makatayo ang isang tao ng tuwid. Santo Diyos! Bulalas niya habang pinapailaw ang flashlight sa paligid. Margaret, mas higit pa sa inaasahan natin ang nakita natin rito. Ilarawan mo ang nakikita mo. Ang kahong-kahoy ay isa lang sa maraming bagay. Marami pang ibang gamit dito, mga papel, iba't ibang kagamitan. Malinaw na ginamit ni Lolo ang lugar na ito bilang isang personal na taguan ng mga pinakamahalagang gamit niya. Maingat na kinuha ni Robert ang luma at tila marupok na sobre sa takot na baka masira ito kung basta-basta hahawakan. Matapos iyon, umahon siya pabalik sa itaas at umupo sa tabi ni Margaret upang sabay nila itong buksan. Ang papel ay tuyot na at marupok sa katagalan ng pagkakatago. Ngunit nababasa pa rin ng malinaw ang mga nakasulat. Ang liham ay isinulat ng kamay sa isang maganda at pulidong sulat kamay, gaya ng panulat noong unang panahon. Para sa sino mang may dugong dumadaloy sa akin na makakatuklas ng tagong lugar na ito, binasa ni Margaret ng malakas, nanginginig ang tinig dahil sa emosyon. Kung ito ay nababasa mo na ngayon, dumating na ang tamang oras upang matutunan mo ang tunay na kasaysayan ng ating pamilya. Parang nanlamig ang dugo ni Robert sa katawan. Ipagpatuloy mo,
halos pabulong niyang utos. Ako ay kilala sa pangalang Eduardo Ferreira, ngunit hindi ako ang karaniwang tao na inakala ng iba. Dumating ako sa lupang ito habang tumatakas sa mga taong nais agawin ang bagay na karapat-dapat na akin. Dala ko noon hindi lamang kayamanan, kundi pati kaalaman at mga lihim na mahigpit kong iningatan. Mga lihim na ngayoy ipinamamana ko sa iyo. Tumigil si Margaret sa pagbabasa at tumingin diretso sa mga mata ni Robert. Robert, tumakas ba ang iyong lolo sa mga taong humahabol sa kanya? Ganun nga ang lumalabas. Pakituloy mo ang pagbasa ng sulat. Sa loob ng silid na ito, sa ilalim ng lupa, itinago ko ang bahagi ng mga bagay na dinala ko sa aking paglalakbay. Mga dokumentong nagpapatunay ng aking tunay na pagkakakilanlan. Mahahalagang alahas na minana sa loob ng maraming henerasyon ng aking pamilya. At mga guhit ng mapa na nagpapakita ng mga lugar kung saan nakatago pa ang iba pang mahahalagang bagay. Ngunit mag-ingat kayo ng husto. May mga taong may masasamang hangarin sa loob ng ating pamilya. Mga taong handang gumawa ng kahit ano para lamang mapasakamay ang mga lihim na ito. Ang katahimikan na sumunod ay parang isang bigat na bakal na dumadagundong sa paligid. Nagkatitigan ng matagal sina Margaret at Robert. Pareho silang nahirapang unawain at tanggapin ang kanilang natuklasan. May mga masasamang tao sa sarili nilang pamilya, mga lihim na sinadyang itago, mga mapa na nagtuturo sa iba pang natatagong kayamanan. Margaret, mabagal at maingat na nagsalita si Robert. Sigurado na akong ang pagiging narito natin ay hindi basta-bastang aksidente. Pakiliwanag mo pa. Si Daniel ay palaging matalino simula pagkabata. Palagi siyang may mas maraming alam tungkol sa ating pamilya kaysa sa kanyang sinasabi. Isipin mong maaaring alam niya ang tungkol sa sulat na ito. Na alam niyang may mga kayamanang itinago rito. Naramdaman ni Margaret ang unti-unting pag-akyat ng malamig na galit sa kanyang dibdib. Ibig mong sabihin, ang sarili nating anak. Ang sinasabi ko maaaring hindi pagkahabag o kabaitan ang nagtulak sa kanya para ipadala tayo rito. Baka pansariling interes ang tunay niyang dahilan. Muling bumaba si Robert sa tagong silid at sa pagkakataong ito, dala na niya mismo ang kahon na gawa sa kahoy. Mas mabigat ito kaysa sa inakala nila base sa hitsura. At nang binuksan nila ang takip nito, halos mawalan sila ng malay sa pagkabigla. Mga alahas na halatang sinaunang panahon pa, mga barya na yari sa purong ginto, mga opisyal na dokumento na may selyo ng pamahalaan, at isang maliit na ginuhit kamay na mapa na nagtuturo sa iba pang mga lugar sa loob ng lupain. Diyos ko! Namutawi sa labi ni Margaret habang nanginginig ang daliri sa pag-angat ng isang gintong barya. Robert, ang halaga ng nakikita natin ay isang tunay na kayamanan. At hindi pa natin ito lahat nakikita, tugon ni Robert habang itinuturo ang isang partikular na dokumento sa mga papel. Tingnan mo ito, mga titulo ng lupa, iba't ibang ari-arian, lahat ay nakapangalan kay Eduardo Ferreira. Kinuha ni Margaret ang dokumento at maingat na sinuri ang nilalaman nito. Binanggit sa mga papeles ang tatlong magkakaibang lungsod kung saan matatagpuan ang mga lupain. Lahat ng ito ay opisyal na nakarehistro sa pangalan ng lolo ni Robert. Mga pag-aaring lupa na kung nananatili pa hanggang ngayon ay tiyak na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Robert, mahina na lang ang boses ni Margaret. Napakayaman ng iyong lolo, napakalaking kayamanan, at hindi man lang ito ibinunyag sa atin. Pero paano kung alam ito ni Daniel simula't simula pa? Tanong ni Robert habang ramdam niya ang galit na parang apoy na unti-unting lumalakas sa kanyang loob. Paano kung sinadya niya tayong ipadala rito dahil alam niyang matutuklasan natin ito? At ang totoo niyang plano
ay hayaan tayong mamatay dito sa kalagitnaan ng kawalan para sa huli ay siya ang babalik at aangkin sa lahat ng ito. Matalim na tinitigan ni Margaret ang mukha ng asawa, pagkatapos ay tiningnan niya ang mga alahas na nakakalat sa luma at gumagalaw-galaw na mesa at muling ibinalik ang tingin sa asawa. Sa sandaling iyon, lahat ng mga nakalilitong pangyayari ay biglang nagkaroon ng malinaw na kahulugan. Ang agarang kagustuhan ni Daniel na ayusin agad ang kanilang tirahan. Ang matinding pagtutol niya na tumira sila kahit saan kundi sa kubong ito. Ang mariing pagtanggi ng kanilang ibang mga anak na tumulong. Hindi ito simpleng pagtalikod, isa itong planong matagal ng binalak. Alam nilang lahat ito, sabi ni Margaret na may lalong tumitibay na pananalig sa tinig. Ang sarili nating mga anak ay may alam na sa lahat ng ito at sinadya nilang ipadala tayo rito, umaasang matutuklasan natin ang kayamanang nakatago at mamamatay tayo bago natin magawang gumawa ng anumang hakbang tungkol dito. Kinuha ni Robert ang ginuhit ng kanyang lolo na mapa at maingat itong pinag-aralan. 3 hiwalay na lugar ang nakatala sa loob ng sakop ng lupain, bukod pa sa ilalim ng lupa na kanilang natagpuan. 3 magkakaibang lokasyon kung saan itinago ni Eduardo Ferreira ang iba pa niyang mga kayamanan. Margaret, wika niya habang nakatingin sa kanyang asawa, ang mga matay kumikislap sa siglang matagal nang nawala sa kanya. Nagkamali ng labis ang ating mga anak. Bakit mo nasabi yan? Dahil hindi talaga nila kilala kung sino tayo. Itinuring nila tayong 2 matandang wala ng halaga na mamamatay na lang dito ng walang kahit anong paglaban. Pero may isang mahalagang bagay na nakalimutan nila. Anong bagay yon? Hinayaan ni Robert na kumalat ang isang ngiti sa kanyang mukha na puno ng karanasan. At ang ngiting ito ay walang bahid ng lungkot o pagkatalo. Isa itong ngiti ng taong napagtantong hawak pa rin niya ang isang lakas na hindi inaasahan ng iba. Nalimutan nilang nalampasan na natin noon ang mas matitinding pagsubok kaysa sa kinakaharap natin ngayon. At ngayon, dala natin ang pamana ni Lolo, dumating na ang pagkakataon natin para turuan sila ng aral na hinding-hindi nila makakalimutan. Tiningnan ni Margaret ang mga alahas sa harap niya, ang mga dokumento, ang mapa na tila naglalaman pa ng mas malalalim na lihim. At sa unang pagkakataon, mula nang mawala ang tahanan nilang mahal, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Saka pa lang nagsisimula ang proseso ng pagtutuos. Nagising si Margaret kinaumagahan ng kanilang 2nd araw sa kubo. Taglay ang enerhiyang matagal nang nawala sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, mula nang mawala ang kanilang tahanan, muli siyang nakaramdam ng layunin at malinaw na direksyon. Gising na si Robert at nakaupo na sa lamesang marupok, nakabuka ang mapa na ginawa ng kanyang lolo. Tinititigan itong parang isang kayamanang higit pa sa ginto. Magandang umaga, kapwa mga ngaso ng mga nakatagong yaman. Masiglang bati ni Margaret habang nagsasalin ng kape sa isang tasa na tila mas maganda na ngayon kaysa kahapon. May natuklasan ka ba? Oo, sagot ni Robert habang itinuro ang 3 partikular na marka sa mapa. Hindi lang basta maingat si Lolo sa pagpaplano, tunay siyang matalino. Tingnan mo kung gaano kaayos ang pagkakaayos ng lahat. Lumapit si Margaret at nakita niyang ang mapa ay hindi basta iginuhit lang. Ginawa ito ni Eduardo gamit ang eksaktong sukat at pagkakalkula. Ginawa niyang sentro ang kubo at isinulat ang tiyak na distansya patungo sa bawat tagong lokasyon. Sa unang marka, ang lugar na natuklasan na nila, nakasulat ang simula ng paghahanap. Sa 2nd marka, mas malayo sa kubo, nakalagay ang ulo ng katotohanan. Sa 3rd marka, na malapit sa hangganan ng lupain, nakasulat ang wakas ng landas. Parang gusto ni Lolo na ang sinumang makakita sa mga tagong kayamanang ito ay matuklasan ng mga ito sa tamang pagkakasunod-sunod.
Bulong ni Robert habang sinusundan ng daliri ang masalimuot na guhit. Parang bawat tagong lugar ay bahagi ng mas malaking kwento. Kung ganoon, kailangan na nating puntahan agad ang ikalawang lokasyon, mariing sabi ni Margaret habang kinikilala muli sa kanyang palad ang bigat ng gintong bariyang nakuha nila kahapon. Kung ang una ay simula ng paghahanap, gusto kong maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng ulo ng katotohanan. Tumagal ng halos 1 oras ang pagtahak sa masukal at ligaw na mga halaman bago nila matagpuan ang lugar na tinutukoy sa mapa. Matatagpuan ito sa ilalim ng isang napakalaking punong matanda na marahil ay ilang daang taon na ang tanda. Ang mga sanga nito'y nagpapalilim ng perpekto sa lupa sa ilalim. Napakatalino ni Eduardo. Ang punong iyon ay magsisilbing palatandaang tatagal sa maraming henerasyon. Sinimulan ni Robert ang paghuhukay gamit ang isang kalawangin at lumang pala na nakuha niya sa isang sirang bodega sa likuran ng lupa. Mababa lamang ang kailangang hukayin. Sa humigit kumulang 2 talampakang lalim, tumama ang dulo ng pala sa isang bagay na matigas. Hindi ito kahoy tulad ng unang lalagyan, metal ito. "Margaret," sabi niya habang pinupunasan ng pawis at nakatingin sa asawa na may ningning sa mga mata. "Sa palagay ko, ito na ang pangunahing sisidlan ng kayamanan." Ang nahukay nila ay isang maliit, ngunit mabigat na baul na gawa sa bakal. May mga lumang kandado na gumagana pa rin. Nakaukit sa takip nito ang isang mensahe, "Para sa mga may karunungang matagpuan ang daan patungo rito." EF 1952. "Taong 1952, bulong ni Margaret habang nagkakalkula sa isipan. "Mahigit 70 taon na ang nakalipas nang itago ito ng iyong lolo." Sinubukang buksan ni Robert ang mga kandado, ngunit nanatili itong matibay sa kabila ng kanyang pagsisikap. Matagal silang nagsiyasat sa paligid hanggang sa maisip ni Margaret ang isang posibleng solusyon. Paano kung ang susi ay inilagay sa unang lalagyan kasama ng iba pang mga bagay na nakuha natin? Nagmadali silang bumalik sa kubo at muling sinuri ng maigi ang lahat ng laman ng unang taguan. Sa pinakailalim ng kahong-kahoy, maingat na nakabalot sa tela na nababad sa langis na pananggalang, ay naroon ang bungkos ng mga lumang susi. Ang ikatlong susi mula sa bungkos ang umangkop sa kandado at ito'y bumukas sa isang kaaya-ayang tunog ng click. Ang mga laman ng baul na bumungad sa kanila ay nag-iwan sa kanilang dalawa na hindi makapagsalita sa loob ng ilang mahabang minuto. Mga opisyal na dokumento ang nagpuno sa loob nito, ngunit hindi ito mga titulo ng lupa. Ito'y mga sertipiko ng kapanganakan, sertipiko ng kasal, at isang pasaporte sa pangalan ni Eduardo Ferreira. Bagamat ang litrato ay hindi tugma sa mga pisikal na paglalarawan na natatandaan ni Robert tungkol sa kanyang lolo. "Robert," wika ni Margaret habang inaalis ang isa sa mga dokumento at masusing tinitingnan ito, "ang tunay na pangalan ng iyong lolo ay hindi Eduardo Ferreira." Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo itong dokumentong ito. Ang sertipiko ng kapanganakang ito ay nakapangalan kay Eduardo Castillo at isinilang siya sa Argentina. At ito may isa pang sulat. Maingat na binuklat ni Margaret ang isang sulat kamay na liham na labis ng naninilaw sa tagal ng panahon at nagsimulang basahin ito ng malakas. Ang tunay kong pangalan ay Eduardo Castillo. Umalis ako mula sa hilagang bahagi ng Argentina habang tumatakas mula sa isang makapangyarihang pamilya na nais patayin ang bawat tunay na tagapagmana ng kayamanang nararapat sa aking ama. Naupo si Robert sa silya, tila nilulunod ng mga bagong kaalamang hindi niya agad maunawaan. Ang lolo ko ay orihinal na taga-Argentina at tumatakas siya mula sa isang pamilyang tunay na nagbabanta sa kanyang buhay. May mga dagdag pang detalye, patuloy ni Margaret habang ipinagpapatuloy ang pagbasa.
Ang aking ama ay may bahagi sa isang kumpanyang nagmimina na nakatuklas ng maraming ginto sa rehiyong Kastilyo. Pagkamatay niya, tinangka ng natitirang mga kasosyo na agawin ang karapatan ng aming pamilya sa pamamagitan ng pananakot. Pinatay nila ang nakatatanda kong kapatid. Ako lamang ang nakatakas, dala ang bahagi ng ginto at mahahalagang dokumento. Ngunit batid kong darating din ang panahon na mahahanap nila ako. Ang katahimikang sumunod ay punong-puno ng bigat. Nagkatitigan sina Margaret at Robert, parehong nauunawaan na mas malaki ang natuklasan nila kaysa sa kanilang naisip na posible. Hindi lang naging pribado at tahimik si Eduardo. Siya pala ay isang lalaking tumatakbo sa buong buhay niya upang ipagtanggol ang pamana ng kanilang dugo. Kaya pala napakaingat niya, bulong ni Robert na tila nag-iisip ng malalim. Ito ang dahilan kung bakit tinago niya ang lahat ng ganoong kasinsinop. Ipinagpatuloy ni Margaret ang pagsisiyasat sa laman ng baul at natisod sa isang bagay na nagpahinto sa kanyang tibok ng puso. Isang lumang litrato sa itim puti ang nagpapakita ng isang batang si Eduardo na nakatayo sa tabi ng isang babaeng elegante ang itsura kasama ang 3 maliliit na bata. Sa likod ng larawan ay may sulat kamay. Pamilyang Castillo, Buenos Aires, 1948 bago ang trahedya. Robert, mahina niyang bulong, may pamilya pala ang lolo mo sa Argentina at sila'y lahat pinatay. Siya lang ang natira. Ngunit ang pinakanakapangingilabot na tuklas ay nasa pinakailalim ng baul. Isang folder na puno ng mga dokumento, may mga selyo at pirma mula sa gobyerno na nagbibigay ng hindi mapapasubaliang ebidensya na si Eduardo ay may pag-aari sa isang kumpanyang nagmimina ng ginto. At ayon sa mga papel, patuloy pa rin ang operasyon nito noong dekada 70. Diyos ko, sigaw ni Robert habang itinaas ang isa sa mga dokumento upang suriin ng mas maigi. Margaret, kung aktibo pa ang minahan hanggang ngayon, kung may ginto pa ring hinuhukay mula roon, maaari tayong magkaroon ng yaman na lampas sa ating inaasahan. Ngunit may isang bagay na mas nakakabahala pa sa mga papel. Nakatago sa pagitan ng mga dokumento ang isang liham na mas bago ang petsa. Mula 1975, 3 taon bago pumanaw ang kanyang lolo. Isa itong formal na sulat mula sa isang law firm sa Buenos Aires, nakapangalan kay Ginoong Eduardo Ferreira, nakatira sa kanayunan ng Brazil. Binasa ni Margaret ng malakas ang nilalaman nito, nanginginig ang tinig habang nagsasalita. Ginoong Eduardo, ang aming law firm ay kinuha upang alamin ang inyong kinaroroonan sa ngalan ng pamilyang Moreno, na kasalukuyang namamahala sa Minahang Kastilyo. Nakumpirma namin kayo ay naninirahan sa isang kanayunang bahagi ng Brazil at taglay ninyo ang mga dokumentong may kaugnayan sa pamana ng pamilyang Kastilyo. Nais naming makipag-ugnayan upang magkaroon ng mapayapang kasunduan sa pamamagitan ng negosasyon. Nahanap nila si Lolo, pahayag ni Robert habang ramdam ang lamig na kumalat sa kanyang tiyan. Kahit mahigit 20 taon na siyang nagtatago, sa huli, natuntun pa rin nila kung saan siya nagkubli. At tingnan mo ang petsa sa liham na ito. Taong 1975, namatay ang iyong lolo noong 1978. 3 taon lang matapos matanggap ang sulat na ito. Nanatili silang parehong tahimik, nakaupo sa kawalan ng kilos habang pinoproseso sa isipan ang mabigat na kahulugan ng pagkakatiming na ito. Inilaan ni Eduardo ang mga dekada ng kanyang buhay sa pagtatago sa kanayunan ng Brazil, ngunit sa mismong sandaling matagpuan siya ng mga humahabol, agad din siyang pumanaw. Ang pagkakaayos ng mga pangyayaring ito ay masyadong eksakto upang ituring na simpleng pagkakataon lamang.
Ipinagpatuloy ni Margaret ang pagbubuklat ng mga natitirang dokumento hanggang sa maramdaman ng kanyang mga kamay ang isang bagay na nagpalamig ng kanyang dugo. Isang liham na sulat kamay at ang sulat kamay nito ay nanginginig na tanda ng katandaan. May pamagat na, "Para sa aking mga inapo kung sakaling ako'y kapahamakang sapitin." Kung nababasa niyo ang mga salitang ito, nangangahulugan itong natuntun na ako ng pamilyang Moreno. Wala akong ilusyon na ang natural na pagtanda ang magiging sanhi ng aking kamatayan. Wala silang hangganan sa tiyaga, ngunit kailanman ay hindi sila nagpapatawad. Ang ginto na dinala ko mula sa Argentina ay bahagi lamang ng tunay na pamana. Ang minahan ng kastilyo ay may halagang umaabot sa milyon-milyon at ang mga dokumentong nagpapatunay ng aking karapatan ay nakatago sa ikatlong taguan. Biglang tumayo si Robert, parang may dumaloy na kuryente sa kanyang katawan. Margaret, alam ni Lolo na plano nilang kitilin ang kanyang buhay. Inihanda niya ang lahat dahil alam niyang kaunti na lang ang nalalabi niyang oras. May dagdag pang impormasyon, dagdag ni Margaret habang ipinagpapatuloy ang pagbasa ng nanginginig na sulat. Mag-ingat ng labis kung kanino kayo magtitiwala sa pamilya. May ilang individual na may bahagyang kaalaman sa kasaysayang ito at handang gumawa ng kahit anong hakbang upang mapasakamay ang pamana. Mga taong maaaring magpakitang tapat at malapit sa inyo, ngunit ang tunay na layunin ay kasakiman. Huminto si Margaret sa pagbasa at itinaas ang tingin upang tumingin sa mga mata ni Robert. Pareho silang sabay na nagkaroon ng parehong kaisipan. Daniel, ang anak na may malalim na kaalaman sa mga ari-ariang pag-aari ng pamilya, na palaging nagtatanong tungkol sa kanyang lolo sa tuhod, na mariing iginigiit na lumipat sila sa mismong kubong ito. Robert, bulong ni Margaret, halos hindi marinig ang tinig. Sa palagay mo ba, posible bang alam ni Daniel ang kasaysayan ng iyong lolo? Kinuha ni Robert ang kanyang lumang cellphone na na-charge niya sa isang maliit na tindahan sa pinakamalapit na nayon at inilagay ang numero ng kanyang anak. Paulit-ulit itong nag-ring bago sagutin ni Daniel, halatang may inis sa kanyang tinig. "Hello, Dad. Maayos ba dyan sa kubo? Nakapag-adjust na ba kayo?" "Daniel," wika ni Robert habang pilit pinananatiling kalmado ang tono. "Maaari ba kitang tanungin ng isang bagay? May alam ka ba tungkol sa iyong lolo sa tuhod? Tungkol kay Eduardo?" Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Mas matagal kaysa sa inaasahang normal na sagot. "Bakit mo na itanong yan, Dad?" "Wala lang. Nagsusuri kasi ako ng ilang lumang gamit dito at naalala ko ang ilang kwento tungkol sa pamilya." "Anong klaseng mga kwento ang tinutukoy mo?" Tumingin si Robert kay Margaret na nagbibigay ng senyas na ituloy ang tanong. Mga kwento tungkol sa mga ari-arian na pagmamay-ari niya, mga lihim ng pamilya. Muli, humaba ang katahimikan. At nang muling magsalita si Daniel, may ibang tono na sa kanyang boses. Isang tonong tila may halong kalkulasyon. "Dad, may natuklasan ba kayo diyan sa lugar na yan?" Ang tanong ay masyadong tuwiran, masyadong eksakto para sa isang taong sinasabing walang alam. "Bakit mo na itanong yan, Daniel?" "Dahil buong buhay ko'y naririnig kong may mga iniwan daw ang lolo natin sa lupaing yan. Mga bagay na may malaking kahalagahan." Ramdam ni Margaret ang unti-unting pag-init ng kanyang dugo. Halos umabot na sa punto ng pagputok. Alam ni Daniel ang lahat. Alam na niya ang buong katotohanan simula pa noong una. "Anong uri ng mahahalagang bagay?" tanong pa ni Robert, pinipilit itulak ang usapan. "Pakinggan mo, Dad, mas mabuting pag-usapan natin ito ng personal. Pupunta ako riyan sa darating na weekend. Isasama ko sina Steven at Caroline. Maaari tayong mag-usap tungkol sa mga kwento ng pamilya ng sabay-sabay.
Pinutol ni Robert ang tawag at tumingin kay Margaret. Wala nang kailangang sabihin, pareho nilang naunawaan ng buong linaw ang kahulugan ng pag-uusap na yon. Hindi lang alam ni Daniel ang tungkol sa pamana, aktibong pinaplano pa niya ang pagdating ng mga kapatid upang sabay-sabay silang humarap sa sitwasyon at tiyak na hindi ang pagnanais na makita ang kanilang mga magulang ang tunay na dahilan. Margaret, wika ni Robert habang ibinabalik ang telepono sa bulsa at tinititigan ng ikatlong lokasyon sa mapa. Mayroon tayong hanggang weekend para tuklasin ang lahat ng itinago ni Lolo. Dahil sa oras na dumating ang mga anak natin rito, doon palang magsisimula ang totoong labanan. Tumango si Margaret, mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ng kanyang asawa. Initsapwera sila ng sariling mga anak, iniwan sa kubong ito na parabang basura na lang. Ngunit ngayon, lumitaw na ang katotohanan. Hindi sila mga biktima ng pag-abandona. Sila ang tunay at lehitimong tagapagmana ng isang napakalaking kayamanan na tinatangkang agawin ng kanilang sariling mga anak. Ngunit sa pagkakataong ito, sila ang may lamang. At hindi sila mag-aaksaya kahit isang saglit. Kinabukasan, bago pa sumikat ng husto ang araw, ay nasa daan na agad sina Margaret at Robert, tinutungo ang ikatlong lugar na nakatala sa mapa ni Lolo Eduardo. Ang wakas ng landas ay matatagpuan sa pinakadulong hangganan ng lupain, malapit sa isang lumang bakod na naghihiwalay sa lupa at sa isang daang matagal nang hindi ginagamit. Dahil darating na si Daniel ngayong weekend, obserbasyon ni Margaret, 2 araw lang ang meron tayo para malaman ang lahat ng itinago ng lolo mo. Tumango si Robert bilang tugon, hawak pa rin ng mahigpit ang pala na kanilang dinala. Hindi nabawasan ni kaunti ang kanyang determinasyon kahit wala silang tulog. Sa halip, lalo pa siyang pinatibay ng galit sa pagtataksil ng kanilang mga anak. At ng panibagong lakas ng loob na baligtarin ang lahat, hindi naging mahirap hanapin ang ikatlong taguan. Tumpak ang lokasyon sa mapa, 20 metro mula sa malaking bakod, isang palatandaan na nanatiling buo sa kabila ng pagdaan ng maraming dekada. Ngunit nang simulan nilang hukayin ang lupa, agad nilang napansin na ibang-iba ang taguang ito sa mga nauna. Margaret, hindi ito ordinaryong hukay, wika ni Robert habang nililinis ang dulo ng pala. May nakatagong istrukturang semento sa ilalim. Nagpatuloy sila sa paghuhukay ng halos 1 oras hanggang sa matuklasan nilang may maliit na silid sa ilalim ng lupa, isang underground bunker na buong panloob ay semento ang lining. Nakaukit sa takip gamit ang isang matalim na bagay ang mga salitang, "Ang ganap at hubad na katotohanan ay para lamang sa may tapang." Napakabigat ng takip, ngunit sa pinagsamang lakas nilang mag-asawa, naiangat din nila ito. Sa loob ay naroon ang isang malaking lalagyan na gawa sa metal, selyadong mabuti, at katabi nito ay isang makapal na sobre na may sulat kamay na tagubilin sa ibabaw. Suriin muna ang nilalaman ng sobre bago buksan ang lalagyan. Dahan-dahang kinuha ni Margaret ang sobre, nanginginig ang kanyang mga kamay sa pananabik at nagsimulang basahin ito ng malakas. Ang inyong pagdating sa puntong ito ng paglalakbay ay nagpapatunay na kayo nga ay aking mga inapo at karapat-dapat na malaman ang buong katotohanan. Ang mga nilalaman ng lalagyang ito ay babago sa inyong buhay magpakailanman. Ngunit sabay nitong ibubunyag ang panganib na hindi biro. "Panganib?" tanong ni Robert habang nararamdaman ang panlalamig sa kanyang tiyan. Ipinagpatuloy ni Margaret ang pagbasa. Ang minahan ng Kastilyo ay higit pa sa karaniwang minahan ng ginto. Ang ginto rito ay may pambihirang dalisay na kalidad. Ang uri ng ginto na ginagamit bilang reserba ng mga sentral na bangko. Nang matuklasan ito, pumasok ang aking ama sa isang legal na kasunduan sa pamahalaan ng Argentina upang isagawa
ang pagmimina sa tamang paraan. Ngunit ang natitira niyang mga kasosyo ay may koneksyon sa mga kriminal na grupo at nais ilihis ang ginto sa black market. Tahimik na umupo si Robert sa isang bato malapit sa kanila, sinusubukang unawain ang bigat ng bagong kaalaman. Margaret, sinasabi mo ba na si Lolo ay nasangkot sa isang alitan sa pagitan ng mga autoridad ng gobyerno at mga iligal na operasyon ng smuggling? Malakas ang mga ebidensyang nagsasabing ganon nga at tingnan mo kung ano pa ang isinulat niya rito. Nang tumanggi ang aking ama na makisangkot sa kanilang ilegal na plano, nagpasya silang lipulin ang aming pamilya. Nakatakas ako habang dala ang orihinal na dokumentong nagpapatunay na ang minahan ay pag-aari ng pamilyang Castillo, hindi ng pamilyang Moreno. Itinigil ni Margaret ang pagbasa at itinaas ang mga mata para tumingin kay Robert. Robert, kung ang dokumentong ito ay may bisa pa rin sa batas hanggang ngayon, posible tayong maging may-ari ng isang minahang ginto sa Argentina. Maingat nilang binuksan ang lalagyang metal na para bang binubuksan nila ang mga pintuan ng kanilang hinaharap. Sa loob nito ay may mga opisyal na dokumento ng gobyerno na nakasulat sa Espanyol. May mga selyo at tatak mula sa mga autoridad ng Argentina at lahat ay may petsang mula dekada 1940. May mga kontrata sa pagmimina, sertipiko ng pagmamay-ari ng lupa at maging mga larawang nagpapakita ng minahan habang aktibo itong pinapatakbo. Ngunit ang pinakanakapagpatigil sa kanilang paghinga ay isang hiwalay na folder na may label na mga dobleng kopya na ipinadala sa Brazil, archive ng seguridad. Sa loob ng folder ay may 12-dosenang sertipikadong kopya ng lahat ng dokumento, propesyonal na isinalin sa Portuges ng isang lisensyadong notaryo sa Buenos Aires. Santissima! Bulalas ni Margaret habang binubuklat ang mga papel. Inihanda ni Eduardo ang lahat ng maaaring mangyari. Alam niyang darating ang panahon na kakailanganin ng ebidensya upang patunayan ang lehitimong pagmamay-ari ng minahan. Kinuha ni Robert ang isa sa mga larawang nagpapakita ng minahan at namangha sa laki ng operasyon. Hindi ito mukhang isang maliit na lugar para sa simpleng paghahanap ng ginto. Isa itong dambuhalang industrial na pasilidad na may mabibigat na makinarya, maraming gusali at daan-daang manggagawang abala sa iba't ibang gawain. Kung ito'y nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon, hindi matutumbasan ng halaga ang kabuuang yaman nito. Margaret, tingnan mo itong sulat na ito, sabi niya habang itinuro ang isang dokumentong hiwalay sa iba. Galing ito sa isang abogado sa Brazil. Kinuha ni Margaret ang sulat at binasa ito. Ginoong Eduardo Ferreira, alinsunod sa inyong tagubilin, aming naisumite sa isang notaryo publiko sa Brazil ang mga kumpletong kopya ng lahat ng dokumentong may kaugnayan sa pagmamay-ari ng minahang Castillo. Sakaling kayo ay mawala o mawalan ng kakayahan, ang mga dokumentong ito ay mananatili sa kustudiya ng notaryo at maaari lamang makuha ng mga direktang inapo na may patunay ng relasyon sa pamilya. Robert, sambit ni Margaret habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, isinumite ng iyong lolo ang lahat ng dokumento sa isang notaryo sa Brazil. Ibig sabihin, may buong legal na bisa ang mga ito rito sa bansa. Ngunit ang pinakanakamamanghang tuklas ay nasa pinakailalim ng lalagyan. Isang liham na mas bago ang petsa, 1977, 1 taon bago pumanaw ang kanyang lolo. Ang liham ay mula sa isang law firm sa São Paulo na kapangalan kay Eduardo. Ginoong Ferreira, kaugnay ng investigasyong inyong ipinagutos, aming kinukumpirma na ang minahang Castillo ay patuloy na aktibo at nasa ilalim ng pamamahala ng pamilyang Moreno. Gayunpaman, ayon sa aming pagsusuri sa batas, wala silang dokumentong nagpapatunay ng lehitimong pagmamay-ari. Ang kanilang patuloy na operasyon ay batay lamang sa aktwal na paggamit
na walang anumang legal na batayan. Itinigil ni Margaret ang pagbasa at tiningnan si Robert na may malawak na pagkagulat sa mukha. Patuloy pa rin ang operasyon ng minahan at wala silang kahit anong legal na dokumento na nagpapatunay ng pagmamay-ari. Ang ibig sabihin nito ay tayo ang maaaring tunay na may-ari ng isang aktibong minahang ginto. Kinuha ni Robert ang isa pang dokumento at sinimulang basahin ito. Isa pala itong teknikal na ulat tungkol sa kapasidad ng produksyon ng minahan at ang mga bilang na nakasulat dito ay halos ikapanlambot ng kanyang tuhod. Margaret, ayon sa ulat na ito, umabot sa 300 kilo ang taunang produksyon ng ginto ng minahan noong dekada 70. 300 kilo ng ginto. Magkano ang halaga niyan sa kasalukuyang merkado? Mabilis na nagkwenta si Robert sa isip, mga 120 milyong reais kada taon. Ang katahimikang sumunod ay tila bumigat ng husto. Hindi lang pala sila nagmana ng mga antigong barya at alahas ng pamilya. Maaaring nasa kamay nila ang pagmamay-ari ng isa sa pinakamalalaking operasyon ng pagmimina ng ginto sa buong Timog Amerika. Kaya pala ganon na lang ang interes ni Daniel sa lupa ni Lolo. Wika ni Margaret na may halatang galit sa boses. Alam niya ang tungkol sa pamana na ito. Kinuha ni Robert ang kanyang telepono at tumawag sa isang abogadong matagal na niyang kaibigan. Dr. Henderson, si Robert ito. Kailangan ko ng agarang legal na konsultasyon tungkol sa isyu ng pandaigdigang batas. Ibinigay niya ang pinaikling paliwanag ng kanilang sitwasyon, maingat na iniiwasan ang labis na detalye. Robert, sagot ng abogado sa kabilang linya. Kung nasa iyo ang opisyal na dokumentong nagpapatunay ng pagmamay-ari ng isang minahan sa Argentina at kung ito'y nairehistro ng maayos sa isang notaryo publiko sa Brazil, oo, may buong legal na bisa ang mga iyon, lalo na kung ang kasalukuyang gumagamit ng lupa ay umaasa lamang sa de facto possession at walang kahit anong dokumentong sumusuporta sa kanilang pag-aari. Anong mga hakbang ang kailangan naming gawin para magsampa ng formal na pag-angkin sa ari-arian? Una, kailangang mapatunayan ang pagiging tunay ng inyong mga dokumento. Pagkatapos nito, kailangang magsimula ng legal na proseso sa korte ng Argentina. Pero, Robert, dapat mong maintindihan na ang usapang ito ay may kinalaman sa milyon-milyong halaga. May mga makapangyarihang taong tiyak na tututol sa inyong tagumpay. Tinapos ni Robert ang tawag at tumingin kay Margaret. Kumpirmado na ni Dr. Henderson, may tunay na posibilidad tayong mabawi ang pagmamay-ari ng minahan. Eksaktong sa sandaling yon, tumunog ang telepono ni Margaret. Si Daniel ang tumatawag. Kamusta, ma'am? May pagbabago sa plano? Bibiyahe kami, papunta riyan ngayon. Ako, kasama sina Steven at Caroline, darating kami bago ang hapunan. Lumingon si Margaret kay Robert. Si Daniel ang nasa linya. Akala ko sabi mo, may biglang nangyaring pagkakataon para ayusin ang ilang usaping pampamilya. Sabat ni Daniel bago pa niya matapos ang sinabi. Malalaking usapin na hindi na pwedeng ipagpaliban. Anong klaseng usapin ang tinutukoy mo? Pag-uusapan na lang natin kapag magkaharap na tayo, ma'am. Makikita namin kayo mamaya. Agad na ibinaba ni Daniel ang tawag at napatingin si Margaret sa kanyang telepono na para bang nakatanggap siya ng hindi direktang pagbabanta. Paparating sila ngayon, sabi niya kay Robert. May nalaman na siya. Inipon ni Robert ang lahat ng dokumento at ibinalik sa lalagyang metal bago ito muling isinara ng mahigpit. Margaret, kailangan nating itago agad ang kahong ito sa isang ligtas na lugar. Kailangan nating kumilos ngayon din. Pero saan natin ito pwedeng maitago? Tiningnan ni Robert ang kanilang paligid at isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan.
Sa orihinal na pinagtaguan nito, dito mismo sa loob ng kabin, hindi nila aakalain na ilalagay natin ang pinakamahalagang bagay sa lugar na akala nila ay alam na nila. Nagmadali silang bumalik sa kabin at itinago ang lalagyang may lamang mga dokumento ng minahan sa ilalim ng sahig, sa lihim na kompartamento at tinabunan ito ng mga lumang gamit na naroon na. Pagkatapos ay inayos nila ang lahat na parabang walang kahit anong nagalaw. "Robert," sabi ni Margaret habang nauupo sa kama at seryosong tinitigan ng asawa, "kapag dumating ang mga anak natin ngayon, hindi ito dahil sa pag-aalala nila sa iniwang magulang. Pupunta sila rito para angkinin ang isang pamana na nagkakahalaga ng 200 milyong reais. At naniniwala silang hindi natin alam ang tunay na pakay nila." Sagot ni Robert na may nangiting naghalong lungkot at matatag na paninindigan, pero may isang mahalagang bagay silang nakalimutan. "Ano naman yun? Maaring tumanda na tayo pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong katalinuhan at sa sandaling ito nasa atin ang kalamangan." Sa labas ng kabin, narinig ang ugong ng mga sasakyang dumarating sa masukal na daan, hudyat ng nalalapit na harapang tunggalian. Tumigil ang mga sasakyan sa harapan ng kabin eksaktong 5:00 ng hapon. Nakaupo sina Margaret at Robert sa lumang mesa, kunwari umiinom ng kape, pero sa totoo'y alisto ang lahat ng kanilang pandama. Base sa dami ng pumalakang pinto ng kotse, hindi bababa sa 2 tao ang bumaba mula sa bawat sasakyan. Hindi naglakbay ang 3 anak nila ng mag-isa. "Dad! Mom!" sigaw ni Daniel mula sa bakuran. May tono ng labis na kasayahang pwedeng makapanlinlang sa sinumang hindi nakakakilala sa kanyang tunay na pagkatao. "Pumunta kami rito para dalawin kayo." Binuksan ni Robert ang pinto at nakita ang eksenang nagpapatunay sa lahat ng kanyang hinala. Nakatayo roon si Daniel kasama ang kanyang asawa na si Jessica at 2 pang lalaki na hindi kailanman nakita ni Robert. Nakabihis formal ang mga ito, mukhang mga profesional na sanay humawak ng problema. Mula sa ikalawang sasakyan ay lumabas si Steven kasama ang kanyang asawa, may hawak na folder na puno ng mga dokumento. Si Caroline ay dumating ng mag-isa sa ikatlong sasakyan, pero may dala rin siyang mga papeles. "Aba, napakagandang sorpresa naman nito," wika ni Margaret habang niyayakap isa-isa ang kanyang mga anak. Taglay ang dati niyang init ng loob, bagaman ngayon ay sinusundan ng kanyang paningin ang bawat kilos, bawat tingin na ipinapasa-pasa sa pagitan nila. "Talagang hindi ko inaasahan na darating kayo ng ganito kaaga. Bigla lang naming na-miss kayo ng husto," pagsisinungaling ni Caroline na walang kaunting pag-aalinlangan habang sinusuri ng mga mata ang bawat sulok ng kabin na para bang may hinahanap. "At naisip naming bisitahin kayo para makita kung paano kayo nag-a-adjust sa bagong tirahan ninyo." Pumasok si Daniel sa cabin, kasunod ang 2 lalaking naka-Amerikana na agad nagpakilalang mga consultant sa larangan ng negosyo. Napansin ni Margaret agad na ang atensyon ng mga ito ay nakatutok sa pagsusuri ng bawat bahagi ng lugar, lalo na sa kondisyon ng sahig. "Dad," panimula ni Daniel habang umuupo sa isa sa mga marurupok na silya, "may ilang seryosong usaping pampamilya tayong kailangang pag-usapan. Mga usaping maaaring makatulong sa pagresolba ng mga problemang pinansyal ng bawat isa sa atin." "Anong klasing usapin ang tinutukoy mo?" tanong ni Robert habang pinapanatili ang maamo at inosenteng ekspresyon. Kinuha ni Steven ang folder at inilabas ang ilang dokumento mula roon. "Usaping may kinalaman kay Lolo Eduardo. Nakahanap kami ng ilang nakapupukaw na impormasyon tungkol sa kanyang naiwan." Ramdam ni Margaret ang pagtaas ng init ng kanyang dugo, ngunit pinanatili niya ang mahinahong anyo. "Anong klaseng impormasyon?" "Mga bagay na may malaking halaga," anunsyo ni Caroline, hindi maitago ang kasabikan sa mga mata. "Mga bagay na maaaring itinago dito sa lupang ito."
Lumapit si Marcus, ang isa sa mga lalaking nakabihis kay Robert. Ginoong Robert, ako po si Marcus. Ang trabaho ko ay nagsasagawa ng masusing pananaliksik sa kasaysayan. Inupahan ako ng inyong mga anak upang imbestigahan ang nakaraan ni Ginoong Eduardo Ferreira. At ano ang natuklasan ninyo sa inyong investigasyon? Tanong ni Robert habang tiniklop ang kanyang mga braso. Nalaman namin na hindi siya simpleng magsasaka lamang, paliwanag ni Marcus habang inilalabas ang isang tablet mula sa kanyang bag. Si Eduardo Ferreira, na ang tunay na pangalan ay Eduardo Castillo, ay may pagmamay-ari ng bahagi sa isang minahan ng ginto sa Argentina. Pinilit ni Margaret ayusin ang ekspresyon ng kanyang mukha upang magpakita ng lubos na pagkabigla. Isang minahan ng ginto? Totoo ba yan? Walang duda, sabi ni Daniel habang yumuyuko pa abante na para bang isang mabangis na hayop na naghahanda sa pag-atake. At batay sa pananaliksik ni Marcus, aktibo pa rin ang minahang ito ngayon. Patuloy ang paghuhukay ng ginto at posibleng umaabot sa halagang daan-daang milyon. Tumabi si Steven sa kanyang kapatid. Dad, Mom, may nakita ba kayong kahit ano rito sa panahon ng pananatili ninyo? Mga dokumento, mga bagay na mahalaga sa kasaysayan. Ipinaglandas ni Robert ang kanyang tingin mula kay Margaret patungo sa bawat isa sa kanilang tatlong anak. Anong nagtulak sa inyo para itanong yan? Dahil gusto naming tumulong, sagot ni Caroline. Bagamat halatang walang sinseridad ang kanyang tono. Kung totoo na ngang may pamana, may karapatan ang bawat miyembro ng pamilya na makibahagi rito. Bawat miyembro ng pamilya, ulit ni Margaret, nilagyan ng kaunting biro ang kanyang tinig. Lumapit ang isa pang lalaking nakabihis at nagpakilala. Ako si Dr. Crawford at ako'y isang abogado na dalubhasa sa pandaigdigang batas. Kung nakakita kayo ng dokumentong nagpapatunay ng pagmamay-ari ng minahan, maaari ko kayong tulungan na maisaayos ang lahat ayon sa batas. Ayusin paano? Tanong ni Robert na may diin. Maghain ng formal na pag-angkin sa korte sa Argentina. Pero para magawa ito, kailangan naming ma-access ang lahat ng orihinal na dokumentong naiwan ni Ginoong Eduardo. Tumayo si Daniel mula sa upuan at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng kabin habang ang kanyang paningin ay matamang nakatuon sa sahig, puno ng paghihinala. Dad, parang lumuluwag ang kahoy na ito, sabi ni Daniel habang tinuturo ang isang bahagi ng sahig. Ramdam ni Margaret ang biglang bilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit pinanatili niya ang kalmadong anyo. Marami sa mga kahoy ng cabin na to ay maluwag na, matagal na kasi ang istruktura. May tutol ba kayo kung susuriin ko ito ng mas mabuti? Tanong ni Daniel kahit na nakaluhod na siya at sinimulan ng galawin ang kahoy. Daniel, sabat ni Robert, mas matigas na ngayon ang boses. Ano ba talaga ang inaasahan mong matagpuan dito? Tumigil na si Steven sa pagpapanggap na inosente. Dad, iwasan na natin ang paligoy-ligoy. Alam naming may itinagong mahahalagang dokumento si Lolo Eduardo sa lupang ito at halos tiyak kaming may natagpuan na kayo. Pumunta kami rito para ayusin ang usaping ito sa maayos na paraan. Maayos? Ulit ni Margaret. Ramdam na ang pag-init ng damdamin. Maging si Caroline ay tuluyan nang iniwan ang mahinahong pagpapanggap. Ma'am, kayo ni Dad ay matatanda na, wala kayong sapat na kaalaman sa batas at wala rin kayong sapat na pera para makipaglaban sa mga internasyonal na korte. Hindi ninyo kakayanin ang ganitong kalaking pamana ng mag-isa. Sa tingin ninyo, kayo ang may kakayahan, hamon ni Robert. Walang duda, sagot ni Caroline habang itinuro ang dalawang profesional na lalaki. May abogado kami, may researcher kami, may koneksyon na kami sa Argentina. Kaya naming gawing pera ang mga dokumentong iyon. Kapalit ng ano? Tanong ni Margaret kahit alam na niya ang sagot.
kapalit ng inyong pirma sa isang dokumento ng power of attorney na magbibigay ng karapatang kami ang kumatawan sa pamilya sa lahat ng legal na proseso. Nagpakita si Robert ng kunwaring seryosong pag-iisip at anong bahagi ang mapupunta sa amin. 10% ng kabuuang halagang maibabalik namin, sagot ni Steven na para bang nagbibigay ng napakalaking pabor. 10%? Ulit ni Margaret na hindi na itinago ang pagkagulat. Iyan ay patas na hati, sabat ni Caroline. Lalo na't ang tanging kailangan ninyong gawin ay pumirma sa ilang dokumento. Lumapit si Marcus habang hawak ang tablet. Ginoong Robert, maaari ko po bang ipakita ang ilang larawan? Ito po ang kasalukuyang kalagayan ng Minahang Kastilyo. Makikita sa mga larawan ang isang operasyong napakalaki, dambuhalang makinang pang-industriya, mga truck na puno ng ginto, daan-daang manggagawang abala sa iba't ibang gawain at mga gusaling umaabot sa milya-milya ang lawak. Hindi ito isang abandonadong minahan, isa itong aktibong pasilidad na lubos ang produksyon. Batay sa aming pagsusuri, humigit kumulang 500 kilo ng ginto ang inilalabas ng minahang ito kada taon. Sa kasalukuyang presyo sa merkado, katumbas ito ng halos 200 milyong reais bawat taon. Pinilit ni Margaret ipakita na siya'y humanga, ngunit sa kaloob-looban niya'y kumukulo ang galit. Hindi 10% ng posibleng pamana ang iniaalok ng mga anak nila. Sinasadya nilang kuhanin ang 70% ng isang tiyak at napakalaking yaman. At tiyak kayong may karapatan kami sa minahang ito? Tanong ni Robert. Binuksan ni Dr. Crawford ang kanyang folder ng mga dokumento. Kung natagpuan ninyo ang orihinal na dokumentong iniwan ni Eduardo, oo, tiyak. Sa pamamagitan ng mga iyon, maaari tayong magsampa ng kaso sa korte ng Argentina at opisyal na angkinin ang ari-arian. Lalong naging mapilit si Daniel. Dad, Mom, may natagpuan ba talaga kayo o wala? Tumingin si Robert kay Margaret na para bang nag-uusap sila nang hindi nagsasalita. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya ng malalim at tila pagod. May ilang bagay nga kaming natagpuan. Agad na kumislap ang mga mata ng tatlong anak, halos hindi maitago ang kasakiman. Anong klaseng mga bagay? Tanong ni Steven, hirap ng pigilan ang pananabik. Ilang lumang lalagyan na nakabaon sa bakuran, may mga lumang papel, ilang barya at ilang piraso ng alahas. Mga dokumentong nakasulat sa wikang Espanyol. Tanong ni Dr. Crawford habang yumuyuko ng bahagya. Halatang tumindi ang interes. Bahagi ng mga ito, oo. Hindi namin lubusang naintindihan ang eksaktong nilalaman pero mukhang may kinalaman sa pagmamay-ari ng mga ari-arian. Nagtinginan sina Daniel, Steven at Caroline, isang sulyapang nagpapatunay sa lahat ng hinala ni na Margaret at Robert. Alam ng tatlo ng eksakto kung ano ang hinahanap nila mula pa sa simula. Maaari mo ba kaming ipakita ang mga iyon? Tanong ni Caroline. Hindi na maitago ang tumitinding pag-aalala. Tumayo si Margaret ng dahan-dahan at may kahinahunan. Siyempre, maaari ko yang gawin, pero bago ang lahat, gusto kong magtanong ng isang bagay sa inyong tatlo. Anong klaseng tanong? Sabat ni Daniel, halatang naiinip. Paano kayo nakakuha ng impormasyon tungkol kay Lolo? Paano ninyo nalaman na may pamana na nakatago sa lugar na ito? Ang katahimikang sumunod ay nagsalita ng mas malakas kaysa alinmang sagot. Nagtinginan ang tatlong magkakapatid. Walang sino man sa kanila ang may sapat na sagot na maibibigay. Nagsagawa kami ng pananaliksik, nauutal na sabi ni Steven. Saan eksaktong lugar kayo nagsaliksik? Tanong ni Robert, pinipiga pa ang katotohanan. Sa mga archive ng notaryo, sa mga repositoryo ng lumang dokumento, sagot ni Caroline, pilit na nagpapaliwanag. At kailan nyo isinagawa ang pananaliksik na ito? Tanong pa ni Margaret, hindi tinatantanan.
Muling bumalot ang nakakakilabot na katahimikan sa silid. Hindi pa ganun katagal, sagot ni Daniel, iwas sa detalye. Bago o pagkatapos ninyong ipadala kami rito? Tanong ni Robert habang diretsong nakatitig sa mata ng panganay na anak. At sa mismong sandaling iyon, nagkamali si Daniel, ang pagkakamaling matagal nang hinihintay ni na Margaret at Robert. Bumaba ang kanyang mga mata, hindi niya nagawang panatilihin ang titig sa kanyang ama. Matagal na pala ninyong alam, pahayag ni Margaret. Ang boses ay banayad, ngunit puno ng matinding pagkadismaya. Alam na ninyo ang tungkol sa pamana bago pa ninyo kami pinapunta rito. Hindi ito dahil sa malasakit o pag-aalala. Pinapunta ninyo kami rito dahil alam ninyong matutuklasan namin ang kayamanang itinago ni Lolo. Ang katahimikang sumunod ay masyadong mabigat, halos sumabog sa bigat ng mga hindi binigkas na katotohanan. At sa loob ng katahimikang iyon, napagtanto ng tatlong anak na malubha nilang minamaliit ang talino at paninindigan ng kanilang mga magulang. Bagamat ilang segundo lamang ang lumipas, para kina Margaret at Robert ay tila isang mahabang panahon. Kitang-kita nila sa mga mukha ng kanilang mga anak ang kumpirmasyon ng lahat ng kanilang hinala. Si Daniel ang unang nagtangkang bumawi, pinilit ngumiti, ngunit hindi iyon nakumbinsi ang sinuman. Dad, Mom, hinahayaan lang ninyong lamunin kayo ng emosyon. Wala kaming tiyak na impormasyon. Puro sabi-sabi at haka-haka lang yon. Sabi-sabi lang, singit ni Margaret, ngayon ay tumayo ng may dignidad na agad nagpatahimik sa buong silid. Daniel, iniisip mo ba talagang isa akong hangal? Ang tanong ay dumulas sa ere na parang talim ng kutsilyo. Napanganga si Daniel, paulit-ulit na sinusubukang bumuo ng sagot, ngunit walang salitang lumabas. Sa tingin mo ba talaga? Patuloy ni Margaret habang lumalapit hanggang nakatayo siya sa harapan mismo ng kanyang panganay, na pagkatapos ng 48 taon ng pag-aasawa, ng pagpapalaki sa inyo mula sanggol hanggang sa pagtanda, ng pagtatrabaho araw at gabi para ibigay sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo, hindi ko mararamdaman kung nagsisinungaling ka sa mukha ko mismo. Tumayo rin si Robert, damang-dama ang pagbabalik ng lakas na matagal nang nawala sa kanya. Margaret, hayaan mong ipaalala ko sa kanila ang ilang bagay na tila nakalimutan na nila. Tumuon siya ng tingin kay Daniel. Naalala mo pa ba nung nabalian ka ng braso sa edad na 12? Ang nanay mo ay sabay-sabay na nagtrabaho sa 3 magkakaibang trabaho para maipagamot ka sa pribadong ospital. Dahil kung sa pampubliko ka dadalhin, kailangan pang maghintay ng 6 na buwan bago maoperahan. Bumaba ang tingin ni Daniel sa sahig. Sumasang-ayon ka ba rito, Stephen? Tanong ni Robert, inilipat ang atensyon sa kanyang pangalawang anak na lalaki. Nang bumagsak ka sa mga kurso mo sa universidad at sinabi mong gusto mong tuluyang tumigil sa pag-aaral, sino ang nagbayad ng karagdagang 2 taon ng matrikula? Sino ang patuloy na naniwala sa kakayahan mo kahit ikaw mismo'y nawalan na ng tiwala sa sarili mo? Hindi nagawang makatingin ni Stephen sa kanyang ama. Ikaw naman, Caroline? Singit ni Margaret, nanginginig ang tinig sa matinding damdamin. Nang malaman mong buntis ka sa edad na 17 at tumakas ang lalaking dapat managot, sino ang nag-alaga sa anak mong babae habang tinatapos mo ang iyong pag-aaral? Sino ang nagsakripisyo ng tulog sa napakaraming gabi kinalung ang apo ko para makapagpahinga ka? Nagsimulang umiyak si Caroline sa kinatatayuan niya. Ibinigay namin ang lahat para sa inyo, patuloy ni Robert, papalakas ang boses. Isang tahanan para sa inyong masilungan, pagkain para mabuhay kayo, mga damit para may maisuot kayo, edukasyon para mapaghandaan ninyo ang buhay, at pagmamahal na walang kondisyon ni hangganan, lahat. At nang kami tumanda,
Nang sa kauna-unahang pagkakataon ay kailangan namin ng tulong mula sa inyo, iniwan ninyo kami sa isang barong-barong na parang wala kaming silbi. Sinubukan ni Dr. Crawford na ilihis ang usapan. Ginoong Robert, marahil mas mainam kung manatili tayong nakatutok sa usaping legal. Tumahimik ka, sigaw ni Margaret, mabilis na humarap sa abogado na napaatras sa gulat. Wala kang alam tungkol sa pamilyang ito. Wala kang kaide-ideya sa mga tiniis namin para mapalaki ang 3 anak na ito. Sumubok si Marcus, ang mananaliksik, na pakalmahin ang lahat. Ginang Margaret, nauunawaan naming may mga emosyonal na aspeto sa sitwasyong ito. Ngunit, emosyonal na aspeto? Ulit ni Robert, may halong pait ang tinig. Ito'y tinatawag mong simpleng emosyonal na komplikasyon. Ang nangyayari dito ay isang pagtataksil. Pagtataksil mula sa mismong mga anak naming isinilang. Huminga ng malalim si Daniel at sinikap kontrolin ang sitwasyon. Dad, Mom, masyado kayong nadadala. Pumunta kami rito para tumulong. At sino bang tinutulungan ninyo? Biglang sabat ni Margaret. Sarili ninyo o kami? Ang buong pamilya, sagot ni Stephen. Kung talagang may pamana, bawat miyembro ng pamilya ay may karapatang makibahagi. Bawat miyembro, ulit ni Robert habang lumalapit sa basag na bintana ng barong-barong. Stephen, alam mo ba kung ilang beses kaming nagtiis ng tinapay at kape lang para siguraduhing may sapat na pagkain para sa inyong 3? Tahimik si Stephen. Alam mo ba kung ilang beses hindi bumili ng damit ang nanay mo para lang mabilhan ka ng gamit sa eskwela? Alam mo ba kung ilang gamot ang hindi ko binili kahit may sakit ako para hindi maubos ang perang pantustos sa bahay? Namamanhid na ang boses ni Robert sa damdamin pero hindi siya tumigil. Hindi kami kailanman nagreklamo. Hindi namin kailanman sinabi na isinakripisyo namin ang buhay namin para sa inyo. Dahil ang nagtulak sa amin ay pagmamahal. Dahil kayo ang mga anak namin at gusto naming magkaroon kayo ng mas mabuting buhay kaysa sa amin. Lumapit si Margaret sa kanyang asawa at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. At ngayon, sa panahong ang tanging hiling lang namin ay isang munting sulok sa loob ng tahanan ninyo, ano ang ginawa ninyo? Itinapon ninyo kami sa isang kubo na walang kuryente, kulang sa tubig at walang maayos na kondisyon para mabuhay. Iniwan ninyo kami rito, patuloy ni Robert habang tinitigan ng 3 anak na para bang inaasahan ninyong dito kami mamamatay, na baka matagpuan namin ang pamana pero hindi na umabot ng buhay para magawa pa ang anumang hakbang tungkol dito. Ang katahimikan na sumunod ay napuno ng hiya at pagkailang. Kita sa mukha ni Jessica, asawa ni Daniel, ang matinding pag-aalala sa nangyayari. Ang mga asawa ng 2 pang anak ay hindi sumama. Marahil ay alam nilang hindi ito isang ordinaryong pagtitipon. Hindi totoo yung paratang na yan, pilit na depensa ni Caroline habang patuloy ang luha. Hindi namin ginusto na kailangan ninyong malaman na mahal namin kayo. Mahal kami? Tugon ni Margaret na may tawang walang halong init o tuwa. Caroline, alam mo ba kung gaano nakatagal mula noong huli mong tawag para lang kamustahin kung buhay pa kami? 3 buong linggo, 21 araw na walang kahit isang tawag, walang pagbisita, wala ni isang tanong kung kailangan ba namin ng kahit ano. Abala lang kami sa maraming bagay, ma'am, mga trabaho, mga anak. Abala kayo para matawagan kami. Pero hindi sapat ang pagkaabala para umupa ng abogado at mananaliksik para habulin ang pamana ni Lolo, singit ni Robert ng mariin. Ginoo, muling sinubukan ni Dr. Crawford na ilihis ang usapan. Sir, maaari po ba nating isantabi muna ang mga alalahaning pampamilya at ituon ang pansin sa mga bagay na tunay na mahalaga? Kung kayo nga po ay may natagpo ang mga dokumento, mga bagay na tunay na mahalaga, muling putol ni Margaret. Doktor, ang bagay na tunay na mahalaga rito ay ang katotohanang iniwan ng 3 anak
ang kanilang mga magulang at ngayoy nais nilang angkinin ang pamana na kami ang nakatuklas. Wala ni isa sa amin ang nagnanais na magnakaw ng kahit ano, mariing sinabi ni Daniel, pilit na ipinapakita ang katapatan. Ang layunin namin ay pantay-pantay at makatarungang pamamahagi. Tinuturing mong makatarungan ng 10%, hamon ni Robert. Kung isa sa alang-alang na wala kayong kaalaman o kakayahang pinansyal upang harapin ang isang legal na proseso sa internasyonal na antas, panimula ni Dr. Crawford. Kung isa sa alang-alang na ipinapalagay ninyong kami dalawang matandang mangmang na walang kakayahang ipaglaban ang aming sarili. Tinapos ni Margaret ang kanyang sinabi. Lumapit si Robert sa mesa at inilabas ang nakatiklop na dokumento mula sa kanyang bulsa. Alam mo ba kung ano ito, Daniel? Hindi ko alam. Taglay nito ang impormasyon ng pakikipag-ugnayan kay Dr. Henderson, isang abogado na matagal ko ng kaibigan. Gusto mo bang malaman kung ano ang sinabi niya nang tawagan ko siya kaninang umaga? Nagsimula nang magpakita ng kaba si Daniel. Sinabi niya na kung taglay namin ang orihinal na dokumento na nagpapatunay ng pagmamay-ari ng isang minahan sa Argentina at kung ito ay naiparehistro sa isang notaryo publiko sa Brazil, kami ay may ganap at hindi mapapawing karapatang legal. Mag-isa. Nang hindi nangangailangan ng tulong mula sa inyo kailanman. Dramatikong nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Dr. Crawford. Humingi kayo ng legal na payo? Tunay ngang humingi kami, kumpirma ni Margaret, at aming natutunan na hindi kinakailangan ang anumang pirma sa ilalim ng power of attorney. Wala kaming obligasyong isuko ang 20% ng kahit ano. At higit sa lahat wala kaming dahilan upang pagkatiwalaan ang mga taong itinakwil kami. Muling sumubok si Steven ng huling hakbang. Dad, Mom, kayo'y nasaktan at may karapatan kayong madamayan. Nagkamali kami sa aming mga desisyon, pero may pagkakataon pa tayong itama ang mga pagkakamaling iyon. Maari pa tayong muling bumuo ng tunay na pamilya. Tinitigan ni Margaret ang kanyang pangalawang anak na lalaki, litaw sa mata ang matinding lungkot. Steven, ang pamilya ay hindi negosyo. Ang pamilya ay hindi nakabase sa pagkalkula ng pansariling interes. Ipinakita ninyong tatlo na naaalala ninyong may magulang kayo lamang kapag may makukuha kayong salapi. Hindi makatarungan ang pagkakalarawang yan, tangkang pagtutol ni Caroline. Ayaw man ninyo, yan ang totoo, mariing pahayag ni Robert habang papalapit sa pinto at binuksan ito. At ngayon, dumating na ang oras para lisanin ninyo ang aming lupain. Ay yung lupa? Tanong ni Daniel, halatang nabigla. Iyon mismo, ang kubong ito ang lupang kinatatayuan nito. Ang lahat ng nakikita ninyo ay legal na pag-aari ni Lolo Eduardo. At kami ang nag-iisang lehitimong tagapagmana. Agad na tumayo si Dr. Crawford. Ginong Robert, kailangan kong masuri ang mga dokumentong iyan. Wala kang karapatang suriin kahit ano. Mariing tugon ni Margaret habang lumapit din sa may pintuan. Dumating kayo rito na parang mga buwitre sa ibabaw ng bangkay. Inaasahan ninyong makita ang dalawang matandang walang laban at naghihintay na lang ng kamatayan. Pero ang natagpuan ninyo ay dalawang taong marunong pang ipaglaban ang sarili, pagtatapos ni Robert. At ngayon ay may kakayahang ipaglaban ang aming karapatan. Huling sumubok si Daniel sa isang desperadong pakiusap. Dad, hindi ninyo kami pwedeng tratuhin ng ganito. Kami ang mga anak ninyo. Huminto si Margaret sa bungad ng pinto at tumingin sa tatlong anak na may halong pagmamahal at pagkadismaya na kayang durugin ang sinumang makakita. Dati totoo yan, pero sa ngayon, kayo'y wala ng iba kundi mga taong sakim na tumalikod sa sarili nilang magulang. Lumayas kayo sa lupaing ito, utos ni Robert sabay turo sa mga sasakyan nila. At huwag kayong babalik dito.
Hindi hanggat hindi ninyo nauunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging pamilya. Tahimik na lumisan ang tatlong anak mula sa kubo, hindi nagsalita ni isang salita. Kasunod nila ang dalawang profesional na nakasuot ng Amerikana. Bago pumasok sa kanyang sasakyan, lumingon pa si Daniel para sa huling sulyap. Pagsisisihan ninyo ang desisyong ito, aniya, tuluyan ng gumuho ang pagpapanggap bilang isang mapagmahal na anak. Hindi, sagot ni Margaret mula sa may pintuan. Ang tunay na magsisisi ay kayong tatlo kapag napagtanto ninyong ano talaga ang isinuko ninyo ngayon. Umalis ang mga sasakyan, nag-iiwan ng alikabok sa kalsadang lupa habang nanatiling magkayakap sina Margaret at Robert. Pinapanood ang kanilang mga anak na unti-unting naglaho sa abot tanaw. Robert, mahinang sambit ni Margaret, sa palagay mo ba tama ang ginawa natin? Hinalikan niya ng marahan ng noo ng kanyang asawa. Walang duda. At ngayon, ipapakita natin na ang dalawang matatandang tao ay may kakayahan pa ring magturo ng mahahalagang aral tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Lumipas ang 18 buwan mula sa pagtatalo sa loob ng kubo, 18 buwang lubusang nagbago sa buhay nina Margaret at Robert. Ang dating tila walang puso na pagtalikod ng kanilang mga anak ay naging kwento ng katarungan, panunumbalik ng dignidad at muling pag-usbong ng buhay. Ang unang tawag na ginawa nila matapos umalis ang mga anak ay para kay Dr. Henderson. Dahil hawak na nila ang orihinal na dokumento ni Eduardo Castillo, pinatunayan ng abogado ang kanilang hinala. May ganap at hindi mapapawing legal na karapatan sila sa minahan ng ginto sa Argentina. Perpektong naisumite ang mga papeles, may wastong pagsasalin at selyo ng pagpapatunay na panatili ang bisa sa loob ng mahigit 70 taon. Margaret, Robert, sabi ni Dr. Henderson sa unang konsultasyon, hindi ninyo lubos na nauunawaan ang laki ng bagay na hawak ninyo ngayon. Ang koleksyon ng dokumentong ito ay parang obrang legal. Inihanda ni Eduardo ang bawat detalye na may ganitong sitwasyon sa isip. Sa loob ng 8 buwan, matapos ang masusing legal na proseso, nagbigay ng kumpirmasyon ang grupo sa Argentina. Napatunayang iligal ang operasyon ng pamilyang Moreno sa loob ng ilang dekada, umaasa lamang sa de facto na pananakop at hindi kailanman napatunayan ng legal na pagmamay-ari. Matapos ang mahabang labanan sa korte, ipinag-utos ng hukuman sa Argentina na ang minahan ay ilipat sa tunay na mga tagapagmana, ang lehitimong tagapagmana ni Eduardo Castillo. Ngayon, naroon si Margaret sa balkonahe ng bago nilang tahanan. Isang eleganteng ngunit maaliwalas na mansyon na binili nila sa kalapit na lungsod. Walang anumang karangyaan o labis-labis. Isa lamang disenteng tahanan para sa 2 taong buong buhay ay nagpakasipag at nararapat lamang mabuhay ng may ginhawa sa nalalabing panahon. Tapos na ang pagkapakulo ng kape, anunsyo ni Robert habang papalapit dala ang 2 tasa sa isang pilak na tray. Hindi dahil sa kailangan nila ng karangyaan, kundi dahil sa wakas ay maaari na nilang tamasahin ang magagandang bagay ng walang nararamdamang konsensya. May sulat galing Buenos Aires, sabi ni Margaret habang binubuksan ng sobre na may formal na selyo. Ang buwan ng ulat mula sa minahan. Umupo si Robert sa tabi ng kanyang asawa sa duyang binili nila para sa balkonahe. Ilang kilo ang naiproseso ngayong buwan. 42 kilo, basa ni Margaret ng malakas. Hindi pa rin makapaniwala sa mga numero. Katumbas ng 17 milyong reais. Bawat buwan, tanong ni Robert habang umiiling sa gulat, 17 milyong reais kada buwan, Margaret. Tahimik silang nanatili sa kanilang upuan, minamasdan ng maayos na hardin, pinakikinggan ang awit ng mga ibon at ninanamnam ang kapayapaan na matagal na nilang hindi naramdaman. Umikot na ang kanilang paglalakbay sa paraang kailan may hindi nila inaasahan.
Robert, tanong ni Margaret, sa tingin mo ba alam na ng mga bata ang nangyari? Alin sa mga ito? Na nabawi natin ang minahan, na sa puntong ito tayo ay tunay ng mayaman. Napangiti si Robert, tiyak na alam nila, malamang ay kinakagat na ni Daniel ang mga kuko niya sa inis. Si Steven naman ay panay ang kwenta sa isip ng perang hindi niya nakuha, at si Caroline malamang ay umiiyak ng may pait, at tila ang universo mismo ay nakikinig sa kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono. Napatingin si Margaret sa screen ng telepono at agad nakilala ang isang pangalan na 3 buwang hindi lumitaw roon. Daniel. Si Daniel ang tumatawag, sabi niya kay Robert. Sagutin mo, tingnan natin kung ano na naman ang gusto niya. Sinagot ni Margaret ang tawag na may katahimikan ng isang taong wala nang kinatatakutan. Hello? Mom? Ako ito, si Daniel. May malinaw na pagbabago sa boses ng kanyang panganay. Wala na ang kayabangan, nawala ang dating mapagmataas na tono. Ang tinig niya ngayon ay may halong pagpapakumbaba. Hello, Daniel. Kumusta ka na? Mom, kailangan kong makausap kayo ni Dad. Harapan. Tungkol saan? Tungkol sa lahat ng nangyari. Tungkol sa mga naganap 3 buwan na ang nakalipas. Tungkol sa mga maling desisyong ginawa ko. Tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging pamilya. Tumingin si Margaret kay Robert na tumango bilang tugon. Maaari kang bumisita sa bahay namin. Bagong bahay? Oh, bagong bahay. Iti-text ko sa iyo ang address. Ma'am, nabasa ko yung mga artikulo sa dyaryo tungkol sa minahan sa Argentina, tungkol sa tagumpay ninyong mabawi ang ari-arian. At ano ang ibig sabihin niyan para sa iyo? Gusto kong humingi ng tawad, taos puso. Alam kong sinira ko ang lahat, na ang pagtrato ko sa inyo ay kapintasan, na Daniel, putol ni Margaret ng matatag, ang kapatawaran ay hinihingi ng personal, hindi sa pamamagitan ng tawag. Pwede bang sumama sina Steven at Caroline? Sandaling natahimik si Margaret bago sumagot. Pwede kayong lahat, pero huwag kayong pupunta dito na may inaasahang pera. Pumunta kayo para pag-usapan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging pamilya. Nauunawaan ko, Mom. Yan din mismo ang gusto namin, ang pag-usapan, ang pamilya. Mga 1 oras ang lumipas, nakatayo na ang 3 anak sa harap ng bagong tahanan, litaw sa kanilang mga mukha ang pagkagulat. Hindi marangya ang disenyo ng bahay, ngunit may taglay itong kagandahan at dignidad. Eksaktong nararapat sa 2 taong buong buhay ay nagsumikap at nagsakripisyo. Binuksan ni Margaret ang pinto, suot ang isang simpleng damit na may mahusay na pagkakatahi, may kasamang mahinhing kwintas ng perlas na ibinigay ni Robert sa kanya noong nakaraang linggo. Lumitaw si Robert sa kanyang tabi, nakaayos at nakangiti ng payapa. Tuloy kayo, alok ni Margaret. Ang tinig ay walang bahid ng pait, ngunit wala rin ang init na dating bumabalot sa kanilang samahan. Pumasok ang 3 anak sa malawak na sala, puno ng maginhawang muebles, napapalamutian ng mga obra sa dingding at may sariwang bulaklak sa mga kristal na florera. Ito ang tahanang matagal nang iniisip ni Margaret para sa sarili, ngunit noon ay hindi kayang maabot. Maupo kayo, sabi ni Robert habang itinuro ang malaking sofa. Umupo sina Daniel, Steven at Caroline sa sopa na parang mga batang nahuling may kasalanan sa harap ng kanilang mga magulang. Lubos nang nagbago ang takbo ng samahan. Ngayon sila na ang kailangang makiusap, hindi na sila ang nagdidikta. Dad, Mom, panimula ni Daniel, paos ang tinig sa emosyon. Nandito kami para humingi ng tawad. Totoo ito, walang ibang layunin, walang nakatagong motibo. Tawad para saan, Daniel? Tanong ni Margaret, nais marinig ang pagtanggap ng pagkakasala. Para sa pagtalikod namin sa inyo, para sa pag-iwan namin sa inyo sa kubo, para sa tangkang angkinin ang pamana ninyo.
Hayagang umiiyak si Caroline. Ma'am, napakasakit ng inasal namin. Nakalimutan namin ang lahat ng isinakripisyo ninyo para sa amin. Puro pera ang laman ng isip namin. At sa sandaling ito, tanong ni Robert, ano ang nagbago? Si Steven ang sumagot. Ngayon namin naunawaan kung ano talaga ang nawala sa amin, hindi ang kayamanan, kundi kayo. Nawalan kami ng pamilya, nawalan kami ng pagmamahal na dati ay ibinibigay ninyo nang walang hinihinging kapalit. Tumayo si Margaret at lumapit sa bintana. Alam ba ninyo kung ano ang pinakamasakit sa loob ng 3 buwang ito? Ano po? Sabay-sabay na tanong ng tatlo. Hindi ang pag-iwan ninyo sa amin, hindi ang kahihiyan na tiniis namin. Ang pinakamasakit ay ang mapagtantong napalaki ko ang 3 anak na naaalala lang na may magulang kapag may pakinabang na makukuha. Ma'am, tunay kaming natuto mula rito, pahayag ni Daniel habang tumatayo rin. Gusto naming muling makamit ang inyong pagmamahal. Tinatanggap naming maaaring abutin ng taon iyon. Ang hiling lang namin ay muling maibalik ang ating pamilya. Matiim na pinagmasdan ni Robert ang 3 anak. Nakita niya ang tapat na pagsisisi sa kanilang mga mata. Nakita niya ang tunay na luha. Nakita niya ang mga taong sa wakas ay naunawaan ang bigat ng kasalanang nagawa nila. Margaret, wika niya sa kanyang asawa, mga anak natin sila, malaki ang naging kasalanan nila. Totoong nasaktan tayo, pero sila pa rin ang mga anak natin. Humarap si Margaret, tinitigan ng 3, saka ibinaling ang tingin kay Robert. Robert, sigurado ka ba talaga na gusto mong bigyan sila ng isa pang pagkakataon? Oo, sigurado ako, ngunit may mga kondisyon. Anong mga kondisyon iyon? Tanong ni Caroline. Una, kailangan ninyong patunayan ang pagbabago sa pamamagitan ng gawa, hindi lang sa salita. Pangalawa, kailangan ninyong makibahagi sa isang proyektong matagal na naming pinaplano. Anong proyekto yon? Tanong ni Daniel. Ngumiti si Margaret sa unang pagkakataon mula nang dumating ang mga anak. Balak naming magtayo ng tahanan para sa matatandang inabandona ng sarili nilang anak. Isang lugar na may dignidad, may kaginhawaan kung saan ang mga tulad naming nasadlak sa parehong kalagayan ay pwedeng mamuhay na may respeto. At gusto naming kasama kayo roon, dagdag ni Robert. Hindi ang pera ninyo ang kailangan namin. Ang kailangan namin ay ang trabaho ninyo, ang dedikasyon ninyo, at ang pagmamahal ninyo. Nagtinginan ng 3 anak bago muling hinarap ang kanilang mga magulang. Tinatanggap namin ang mga kondisyon, pahayag ni Steven. Totoong gusto naming makibahagi. Gusto naming matutong muli kung paano maging isang pamilya, taos-pusong sabi ni Caroline. Lumapit si Daniel sa kanyang mga magulang, namumuo ang luha sa mga mata. Dad, Mom, kaya ba ninyo akong patawarin? Matagal na tiningnan ni Margaret ang kanyang panganay na anak, saka iniunat ang mga bisig. Halika rito, anak ko. Ang yakapang sumunod ay mahaba at puno ng emosyon, binaha ng luha ng pagsisisi at kapatawaran. Makalipas ang ilang saglit, sumali na rin sina Steven at Caroline, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, muling naging buo ang kanilang pamilya. 6 na buwan matapos ang pagkikitang iyon, opisyal na binuksan ang Eduardo Castillo Home sa isang seremonyang puno ng damdamin. Isang modelong institusyong may 100 kama para sa matatandang inabandona ng kanilang pamilya, itinayo gamit ang mga yaman mula sa minahan ng ginto. Nasa may pintuan si Margaret, tinatanggap ang mga unang residente nang lumapit ang isang matandang babae. Ginang Margaret, nais kong magpasalamat sa inyo sa paglikha ng lugar na ito. Iniwan din ako ng sarili kong mga anak. Tanggap ko na noon na mamamatay akong mag-isa. Niyakap ni Margaret ang babae ng mahigpit at taos-puso. Sa loob ng mga pader ng tahanang ito, hindi ka na muling makakaranas ng pag-iisa. Bahay mo na ito ngayon. Lumapit si Robert sa tabi ng kanyang asawa. Margaret,
Sa tingin mo ba naisip ni Lolo Eduardo na balang araw ay makakatulong sa kapwa ang kanyang iniwang pamana? Naniniwala akong ganun nga, tugon ni Margaret habang pinagmamasdan ang litrato ni Eduardo na nakasabit sa pangunahing dingding ng pasilidad. Naniniwala akong isinadya niya ang lahat para matutunan natin na ang tunay na pamilya ay hindi lang nasusukat sa dugong magkakapareho. Kabilang dito ang pagmamahal, kabilang dito ang pag-aalaga sa isa't isa, kabilang dito ang pagiging naroon sa oras ng pangangailangan. Lingguhan ng nagboluntaryo sina Daniel, Steven at Caroline sa pasilidad, tumutulong sa pag-aalaga ng mga matatanda. Sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, ipinapakita nila sa kanilang mga magulang na totoo at pangmatagalan ang pagbabagong naganap sa kanila. Kinagabihan, muling bumalik sina Margaret at Robert sa balkonahe ng kanilang tahanan, nakatingala sa mga bituin sa langit. Robert, tanong ni Margaret, sa palagay mo ba tama ang mga naging desisyon natin? Buong puso akong naniniwala. Pinatawad natin ang mga anak natin, ngunit hindi natin kinalimutan ang aral na ating natutunan at ginamit natin ang ating pagdurusa upang makatulong sa ibang nangangailangan. Sa palagay mo ba magiging proud si Lolo Eduardo sa mga nagawa natin? Ngumiti si Robert nang may init habang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Siguradong magiging proud siya dahil ipinakita natin na ang tunay na pamilya ay muling binubuo araw-araw sa pamamagitan ng pagmamahal, respeto sa isa't isa at pagpapanatili ng dangal. At doon sa balkonahe ng tahanang bunga ng tagumpay ng katarungan, dalawang pusong muntik ng madurog sa kawalan ng pasasalamat ay muling uminit sa yakap ng muling nabubuong pamilya at sa kabutihang loob na pinili nilang ikalat sa mundo.